Si Takiro ay isang kapaspalad na talunan na kinasusuklaman bilang pinuno ng pinakawalang silbing grupo laban sa mahika sa kanyang akademya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang tulungan siya ng pinakamalakas na estudyante na i-unlock ang isang makapangyarihang sinaunang relikya para masimulan niyang basagin ang kanyang mga kaaway sa araw at ang mga babae nito sa gabi. Nagsimula ang lahat sa isang anti-magic academy kung saan si Takiro ay kinukot siya ng ibang mga estudyante dahil sa patuloy na pagdadala ng kanyang espada sa mga bar-ilan. Gayunpaman, tiniis niya ang pangungutya para balang araw ay makapagtrabaho siya bilang isang inquisitor at mabayaran ang mga utang na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, dumating siya sa opisina ng ika-35th na Pluton at binuksan ito upang makita ang kanyang mga kasama, sina Ikaruga at Yutori, na naglalaro, kasama si Yutori na nakapose na nakakostume ng kuneho. Dahil sa pagkadismaya, naalala niya na siya ang pinuno ng pinakamainit ngunit pinakawalang silbing Pluton sa isang akademya. Samantala, sa opisina ng chairman, isang taong may orange na buhok na tila masungit na nagngangalang Uka ang pinagagalitan dahil sa paglabag sa mga patakaran ng pagiging isang inquisitor at pagtapos ng buhay. Dahil dito, inalisan siya ng chairman na si Sugitsu ng kanyang titulo at pinabalik sa akademya upang sumali sa pinakamasamang Pluton bilang parusa. Ilang sandali pa, pumasok si Sugitsu sa opisina ng ika-35th Pluton at nakita silang tumatambay gaya ng dati. Ipinaalala niya sa kanila na ang kanilang pagganap bilang isang Pluton ay mas masahol pa kaysa sa isang konsyerto ng mga artista, ngunit inanunsyo niya na ibinalik niya sila nang pumasok si Uka sa silid. Nakilala siya ni Yutori bilang isang dating nangungunang estudyante sa akademya at nagtaka kung paano siya nakarating sa mga trenches, habang si Takiro ay nakatitig na parang nakakita ng multo. Nang tanungin ni Yutori kung ano ang problema, inamin ni Takiro na dati silang magkaklase, ngunit nang subukang ipaalala niya ito kay Uka, iginiit niya na hindi pa siya nakakita ng ganito kapangit na mukha noon. Mamaya ng gabing iyon, ang koponan ay lumabas sa isang misyon upang subukang makalakam ng mga puntos para sa kanilang Pluton. Nanatili si Ikaruga sa tabi ng mga computer upang ipaliwanag ang mga detalye ng misyon, habang si Yutori ay nasa tungkulin bilang sniper. Nang makita ni Yutori ang mga target, palihim na pumasok sina Takiro at Uka sa gusali at naghanda para tambangan sila. Nagbigay ng senyales si Takiro kay Yutori na tapusin ang mga gwardya, kaya nagpaputok siya ng ilang beses. Ngunit nang biglang pumasok sina Takiro at Uka, ang mga lalaki sa loob ay hindi natapos dahil ang baliw na si Yutori ay nagpaputok sa maling gusali. Agad na na-corner si Takiro, ngunit sinimulang kutsain ng mga lalaki ang mukhang mahinang espada na dala niya roon. Ngunit nang isa sa mga lalaki ang nagpaputok sa kanya, nag-god mode si Takiro at hinati ang bala sa dalawa. Pagkatapos, na may pulang mga mata na parang nahuhumaling sa gamot, nangako siyang tatapusin ang lahat ng mga lalaki. Ngunit bago siya magwala, bumulong si Ikaruga ng matatamis na salita sa kanyang tainga para pakalmeyan siya. Sa sandaling iyon, na-off ang mga ilaw at sinimulang tapusin ni Uka ang mga lalaki isa-isa. Ngunit ang huling duwag ay gumamit ng isang instant magic artifact na nagpatawag ng isang mecha suit. Gayunpaman, habang ang lalaki ay nag-spray ng mga bala sa buong silid na parang nagwawala sa isang carnival, tinamaan ni Uka ang mga mahina nitong bahagi at pinahinto ang makina. Humanga si Takiro at tumakbo palapit sa kanya nang madapa ito at hawakan ang isa sa mga asset niya. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, sa wakas ay pinaputok ni Yutori ang kanyang baril sa tamang silid, ngunit ang bala ay tumama kay Takiro at tuluyan siyang natamba. Pagkalipas ng ilang linggo, pinagalitan ni Yutori si Uka dahil sa pag-iwan sa grupo para mag-solo mission. Ngunit itinuro ni Uka na kahihiyan ang kanilang Pluton dahil lahat sila ay hindi maganda ang kanilang mga trabaho. Matapos siyang umalis ng padabog, inamin ni Takiro na may punto si Uka, ngunit gumawa siya ng plano para tulungan siyang maging bukas sa koponan. Pagkalipas ng ilang oras, naghanda ang talunan ng isang sorpresang welcome party para kay Uka, ngunit iginiit ni Uka na pag-aaksaya lang ito ng oras at tumalikod para umalis nang makita ni Takiro ang isang hiwa sa braso nito at tinanong kung paano niya ito nakuha. Gayunpaman, nang tumanggi siyang sabihin sa kanya, hinabol siya nito at iginiit na bilang kanyang kapitan, hindi niya maaaring hayaang magmisyon ang isang nasugatang miyembro ng mag-isa. Sa puntong ito,
tumungo sila sa isang lihim na organisasyon ng mahika na tinatawag na Valhalla at sinimulang tapusin ang mga gwardya upang iligtas ang mga bihag. Doon, natagpuan ni Uka ang isang madyugo na eksena kung saan ang mga taong kanyang iniligtas ay natadtad na. Sa galit, iginiit ni Uka na tapusin ang sinumang mangkukulam na mahahanap niya. Ngunit nang subukang hikayatin siya ni Takeru na pag-usapan pa ito, isiniwalat niya na may isang mangkukulam na tumapos sa kanyang buong pamilya at nangako siyang maghayganti sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanila. Gayunpaman, bago pa man siya makapagpaputok, itinulak siya ni Takeru palayo at nangakong hindi susuko sa pagsisikap na maging kasama niya. Kalaunan, sa opisina ni Sugitsu, sinubukan ni Sugitsu na gawing kakaiba ang pananaw ni Uka sa kanyang bagong pleton, ngunit sinabi ni Sugitsu na pinalalaki lang nito ang circle ng mga payaso. Pagkatapos ay itinuro niya na may isang tao sa pleton na kandidato para sa Relic Eater, na nag-iiwan ng kaunting sigla, ngunit sinabi ni Uka na imposible. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga Relic Eater ang pumipili ng kanilang sariling mga kapareha, at nang ipinahiwatig niya na hindi siya baguhan sa paksa, lumabas si Uka. Napansin ni Sugitsu ang isang Relic Eater na nagngangalang Lopez sa kanyang opisina at sinabing umaasa siyang magkakaroon siya ng kontrata sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, isang mangkukulam na nagngangalang Marie ang nakipagkita sa isang necromancer na nagngangalang Hantid. At nang makakita siya ng mga mantsa ng dugo sa buong pleton, tinanong niya kung ilang tao na ang kanyang naalis. Bilang tugon, sinabi ni Hantid na 50 tao lamang ang kanyang napaslang at tiniyak sa kanya na pinapaganda niya ang mundo dahil karamihan sa kanila ay mga kriminal. Nang marinig ito, hiniling ni Marina sana ay tapusin na niya ito doon mismo, ngunit sinabi ni Hantid na ang Inquisition ang kanilang kaaway at nangakong wawakasan ang puot laban sa mga mangkukulam. Samantala, sa silid ng pleton, ipinakita ni Yutori ang kanyang kakilakilabot na kasanayan sa shooting at sinabing hindi niya nataman ang kanyang mga target sa huling misyon dahil kinakabahan siya. Nang sandaling iyon, dumating si Uka at iminungkahi ni Takeru na kumain silang lahat ng tanghalian ng magkasama, ngunit inakala ni Uka na inuutusan siya nito at sinabing ayaw niyang tanggapin siya bilang kapitan. Bigla, sinimulan niyang sermonan si Takeru kung paano hindi siya karapat-dapat maging isang kapitan dahil sumali siya sa Inquisition para sa pera. Gayunpaman, pinutol siya ni Ikaruga, itinuro na dinala siya sa akademya dahil tinanggalan siya ng ranggo bilang Inquisitor dahil pinapaslang niya ang mga kriminal kung gugustuhin niya. Nang marinig ito, nena si Uka at lumabas ng silid. Sa isang bubong ng lungsod, nagkomento si Hantid kung gaano nakapayapa ang mundo at biglang tumawag ng isang halimaw upang wakasan ang panahon ng kapayapaan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang tinawag na halimaw na tumungo sa akademya laban sa mahika upang iligtas ang mga nakakulong na mangkukulam. Kasabay nito, binisita ni Uka ang mga puntod ng kanyang pamilya at nagulat nang dumating si Takeru. Nang tanungin siya ni Takeru tungkol sa mga puntod, ipinaliwanag ni Uka na ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae ay nakalibing doon. Pagkatapos ay tinanong ni Takeru si Uka kung paano sila nasawi, na nagpapaalala sa kanya ng kakilakilabot na pagkasawi ng kanyang pamilya. Kaya, pagkatapos niyang sabihin sa kanya, isiniwalat niya na ang kanyang buhay ay nakatuon sa pangangaso ng mga mangkukulam. Nang idagdag niya na iyon ang dahilan kung bakit niya pinapaslang ang mga kriminal, sinabi ni Takeru na mali siya. Pagkatapos ay tinanong ni Uka kung paano siya nagkamali. At habang ipinaliwanag niya na tinalikuran niya ang kanyang pagkatao upang talunin ang kanyang mga kaaway, bigla silang nakarinig ng isang malakas na kalabog mula sa lungsod. Samantala, nagmamadaling pumasok si Uka sa lungsod at nadatnan itong gumagapang na puno ng mga ghoul. Kaya, inakala niyang kagagawan ito ng isang necromancer. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang ilang sundalong pumipigil sa kanila at tinanong sila kung ano ang nangyayari. Bilang tugon, isa sa kanila ang nagbunyag na narinig niya mula sa mga lalaki sa pinangyarihan na may nagpakita na isang anager. Sa isang malapit na lugar, pinaslang ni Takeru ang isang ghoul at nagtaka kung bakit tumakbo si Uka ng mag-isa. Kaya, habang tumatakbo siya upang hanapin ito, nakasalubong niya si Lopez. Nang sandaling iyon, pinakinggan siya ni Ikaruga ng isang broadcast message mula kay Sugitsu, na nag-aanunsyo na ang Anager ay isang hero summon mula sa sinaunang panahon at patungo sa restricted zone ng akademya. Dahil walang sapat na tauhan ang akademya para lumaban, tinawagan ni Sugitsu ang mga estudyante na ibigay ang kanilang lakas.
Pagkatapos nito, sinabi ni Ikaruga na maaari silang lumaban or tumakbo at hiniling kay Takeru na magdesisyon. Bilang tugon, sinabi ni Takeru na si Uka ay papunta na sa akademya na may personal na laban sa mga mangkukulam. Kaya, napagdesisyonan niya na ang pinakamahusay na paraan para pigilan siya ay ang manghuli sa Anager. Samantala, nakita ni Uka ang halimaw na sumisira ng mga gusali at pinaputukan ito. Gayunpaman, gumanti ang Anager sa pamamagitan ng isang atake na nagpawala ng balanse sa kanya at nasugatan ang kanyang hita. Sa kabila nito, patuloy na nagpaputok si Uka ng mas maraming putok at umiiwas sa mga atake ng Anager. Sa kasamaang palad, naabutan siya ng halimaw habang tumatalon at inihagis siya sa isang fountain. Determinadong manatiling buhay, tumayo siyang muli at atubiling tinawag ang isang gun relic eater na nagngangalang Vlad. Matapos hilingin kay Vlad na gamutin ang kanyang mga sugat, nagpaputok siya ng ilang putok sa halimaw, ngunit gumaling ito ng mag-isa. Kaya, sinabi ni Vlad kay Uka na hindi matatalo ang halimaw maliban kung masira muna ang kaluban nito. Kaya, pinagsama ni Uka ang kanyang mga baril upang gumamit ng isang hallmark magic at pinayagan si Vlad na kumuha mula sa kanyang dugo. Bilang tugon, sinabi ni Vlad na nais niyang magbigay ng mas maraming dugo sa halip na gumawa ng isang kontrata na magpapagana sa spell. Bigla, ang halimaw ay tinusok ng mga spike sa buong katawan, ngunit ang mga spike ay naglaho kasama ng mga baril, at sinabihan ni Vlad si Uka na mag-subscribe sa premium para sa karagdagang bayad dahil tapos na ang kanyang libreng pagsubok. Nang sandaling iyon, tinamaan siya ng Anager habang sinusubukan siyang tapusin ng tuluyan. Sumugod si Takeru at inatake ito habang hindi pinapansin ang mga babala ni Uka. Pagkatapos ay sumugod si Takeru patungo sa halimaw, iniiwasan ang mga pag-atake nito habang tinamaan siya at napagtanto kung gaano katigas ang katawan ng halimaw. Sa kabila nito, umatake siyang muli at tinanong si Ikaruga kung may nalaman ba siya. Bilang tugon, isiniwalat ni Ikaruga na ang halimaw ay gumagamit ng isang magic item na tinatawag na Excalibur at isang railgun, na nagko-cool off sa pagitan ng mga putok. Kaya, sa sandaling pinaputukan ng halimaw si Takeru, umiwas siya at mabilis na umatake gamit ang kanyang espada, habang si Yutori ay nagpaputok ng ilang putok sa halimaw. Bigla, ang Anager ay nag-activate ng isang hallmark magic at nagpakawala ng ilang mga halimaw kay Takeru. Di nagtagal, pinagsisihan ni Takeru ang kanyang mga ginawa habang siya ay nagdurugo, at mula sa kung saan, nagpakita si Lopez. Nang sandaling iyon, natagpuan ni Takeru ang sarili sa isang kakaibang lugar kung saan tinanong ni Lopez kung maaari ba niyang talikuran ang kanyang pagkatao upang talunin ang kalaban. Ipinaalala nito sa kanya si Uka, kaya sinabi niyang kaya niya, at nakipagkontrata si Lopez sa kanya. Bigla, inihanda ang katawan ni Takeru para sa pangangaso ng mangkukulam. At habang iniisip niya ang nangyari, ipinaliwanag ni Lopez na siya ay isang relic eater na magagamit lamang ng mga inquisitor at sinabing siya na ngayon ang kanyang host. Pagkatapos nito, ipinaalam niya sa kanya na papalapit na ang kalaban. Kaya, pinaputukan ng Anager si Takeru, ngunit nalagpasan niya ang atake at biglang inatake ang halimaw. Nagulat, tinanong siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan kung siya nga ba ang taong iyon, ngunit sinabi niyang ipapaliwanag niya sa kanila mamaya, habang napagtanto ni Uka na siya ang tinutukoy ni Sugitsu. Sinimulan ni Takeru na pagbanggaan ng mga espada ang Anager. Pagkatapos nito, naglabas ang Anager ng isang hallmark magic, ngunit sinunod ni Takeru ang tagubilin ni Lopez at ginamit ang kanyang hallmark magic sa pamamagitan ng paghila ng gatilyo sa kanyang sandata. Nang tamaan siya ng atake ng Anager, sinipsip ng espada ni Takeru ang mahika. Kaya, inatake niya ang halimaw gamit ang hinigop na mahika at natalo ito. Pagkatapos, umupo si Takeru kasama si Uka at inalok na dalhin ang pasanin ng paghihiganti nito. Nang sabihin niya rito na umasa sa kanya, sinubukan niyang magsalita, ngunit ipinaalala nito sa kanya na sila ay magkakaibigan, kaya pumayag siya. Maya-maya, sa Anti-Magic Academy, nagulat si Kurogana kay Sugitsu na ang isang oral witch na nabihag ay hindi maaaring interogahin dahil nabura na ang kanyang alaala. Nang sabihin ni Kurogana na ang kanyang pangalan ay Marie at matagal na siyang hinahanap, tinanong ni Sugitsu kung hindi ba siya susubukan ng kanyang mga kaibigan na makatakas, at sinabi ni Kurogana na posible. Sakto, nakarating sila sa holding room, at pagbukas ng pinto,
tinanggap siya ni Sogitsu sa akademya. Kalaunan, sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng maliit na pleton, sinabi ni Sogitsu na mayroon siyang espesyal na misyon para sa kanila dahil natalo nila ang Anager. Pagkatapos nito, tinawag niya si Marie, na pagkatapos ay lumabas habang ipinakikilala siya sa pleton at ipinaliwanag na ang akademya ay nag-eksperimento sa pamamagitan ng paghikayat sa mga mangkukulam na sumali sa Inquisition. Nang marinig ito, nagalit si Uka, habang ipinaliwanag ni Sogitsu na ang kanilang misyon ay bantayan siya at panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan ng ilang sandali. Nang lumabas sila ng opisina, sinabi ni Marie na hindi siya kailangang bantayan at hiniling sa kanila na iwan na lang siya dahil may suot siyang kwelyo na maaaring subaybayan. Gayunpaman, sinabi ni Takeru na ang kwelyo ay may mga cable para sumabog kung gagamit siya ng mahika. Nang tanungin niya kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya, iminungkahi ni Yutori na hayaan na lang nila siya. At nang sumang-ayon si Ikaruga sa kanya, biglang ipinaalala sa kanila ni Uka na misyon nila na protektahan siya at sinabihan si Marie na huwag gumalaw nang hindi sinasabi sa kanila. Nang marinig ito, tinanong ni Marie kung kailangan niya ng kanilang pahintulot para gumalaw. At di nagtagal, uminit ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang babae, ngunit pumigitin si Takeru. Lumikha ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae, kaya nagsimula silang magpaligsahan sa lahat ng bagay. Kinabukasan sa klase, tinawag ng guro si Uka para sagutin ang isang tanong, ngunit dahil hindi niya kaya, sinagot ni Marie ang tanong, na ikinagalit ni Uka. Habang oras ng tanghalian, sinabi ni Marie kay Uka na may pagkatalunan siya. Agad na gumanti si Uka, na sinasabing mahina siya sa palakasan. Biglang uminit muli ang sitwasyon, at habang sinusubukan ng dalawang babae na mag-away, sinubukan ni Takeru na gamitin muli ang kanyang mahika, ngunit nawalan siya ng malay. Kalaunan, habang hinahawakan niya ang kanyang namamagang pisngi, inalok siya ni Marie ng malamig na inumin. Ngunit nang magsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang ideya, sinabi nito sa kanya na para ito sa kanyang namamaga na pisngi. Kaya, nagpasalamat siya rito at humingi ng tawad sa ngalan ni Uka at sinubukang ilarawan ito bilang isang anghel. Gayunpaman, sinabi ni Marie na siya ay talunan at ipinaalala sa kanya na tumutugon lamang ito tulad ng dapat gawin ng isang inquisitor sa isang mangkukulam. Hindi ito pinansin, sinabi ni Takeru na ang pagiging mangkukulam ay hindi nangangahulugang kaaway niya ito at idinagdag na isa siya sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Marie na huwag masyadong magtiwala dahil maaari siyang sakalin nito habang natutulog. Pagkatapos nito, itinuro niya na si Takeru ay malamang na sumali sa Inquisition dahil kinamumuhian nito ang mga mangkukulam. Ngunit pinabulaanan ito ni Takeru at tinanong kung bakit siya sumali rin. Bilang tugon, sinabi ni Marie na gusto niyang ipakita sa lahat na ang mahika ay hindi mapanganib at maaaring gamitin upang matulungan ang mga tao. Nang marinig ito ni Takeru, pinuri ni Takeru ang mabuting hangarin nito, ngunit sinabi ni Marie na kakaiba ito at tinanong kung hindi ba niya kinamumuhian ang mga mangkukulam at mahika. Kaya, isiniwalat ni Takeru na hindi, dahil pinatunayan lang nito na hindi lahat ng mangkukulam ay masama. Nang magsimula siyang lumayo, tinanong ni Marie ang pangalan nito. At habang nagpapakilala sila, biglang bumalik sa alaala ni Marie ang mga nawalang alaala niya. Bago siya arestuhin, nalaman ni Marie na si Hantid ang dahilan ng pananakit niya sa mga inosenteng tao. Habang pinagtatawanan niya ito, may ilang mga inquisitor na dumating, at pinaslang niya sila gamit ang isang spell. Habang umiiyak siya tungkol dito, may mga inquisitor na dumating para arestuhin sila, ngunit nawala na si Hantid, na nag-iwan ng isang instant forgetfulness spell na Sumire sa kanyang mga alaala. Sa ibang lugar, kinausap ni Hantid ang kanyang mahiwagang item, ang Nak, at sinabi nito sa kanya na maaari sana niyang tapusin si Marie sa halip na walain ang alaala nito, ngunit sinabi ni Hantid na hindi niya magagawa dahil mayroon itong Golden Clam. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya inakala na mahuhuli siya ng mga inquisitor at idinagdag na hindi niya siya maaaring iwan kasama nila. Kalaunan sa silid ng pleton, patuloy na nag-aaway sina Uka at Marie, kaya pumagitna si Takeru, ngunit nahirapan si Uka nang tawagin nito si Marie sa pangalan nito. Bigla silang pinatahimik ni Yutori dahil may mas malalaking bagay silang dapat alalahanin at ipinakita sa kanila ang isang papel na naglalaman ng mga mock battle tournament fixtures ng akademya.
Kalaunan, nang tiningnan ni Takiro ang mga fixtures sa isang notice board, isang lalaking nagngangalang Kayoya ang dumating at itinuro na mukhang malungkot ito gaya ng inaasahan sa isang talunan. Nang tanungin niya kung talagang kasali ang pleton ni Takiro sa torneo, kinumpirma ito ni Takiro. Kaya, sinabi ni Kayoya na mayroon silang mga bola ng bakal at tinanong kung alam niyang maghaharap ang kanilang pleton sa torneo. Bago siya sumagot, itinuro ni Kayoya na hindi kayang tumagal ng pleton ni Takiro sa torneo at umalis na siya. Habang palabas siya, nakasalubong ni Takiro si Marina nakatayo sa labas at tinanong kung bakit hindi pa ito umuwi. Bilang tugon, sinabi ni Marina hinihintay niya ito dahil mananatili ito sa kuna nito. Biglang hinawakan ni Uka ang kanyang ulo at sinabing hindi niya maaaring hayaang manatili siyang mag-isa kasama si Takiro dahil baka akitin siya nito. Nang sabihin ni Marina wala siyang alindog, iginiit ni Uka na maaaring mahulog ang loob ni Takiro sa kanyang mga masiglang asset dahil isa itong lalaking may kultura. Pagdating sa pinagmumultuhan na bahay ni Takiro, tinanong ni Uka kung bakit parang horror movie ang bahay, ngunit binaliwala ni Takiro ang kanyang mga alalahanin at ibinigay ang susi habang sinasabihan silang mag-ayos dahil may trabaho siya. Kalaunan, nang bumalik si Takiro sa kanyang apartment, nadatnan niya si Marina naglilinis pagkatapos maligo. At habang sinasabihan siya nitong lumabas, natigilan ang kanyang utak. Biglang lumabas si Uka nang walang suot at sinugod silang dalawa, habang sinusubukan ni Takiro na angkinan ang kanyang kawalang kasalanan na may mukha na puno ng mga pakana. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong ni Takiro si Mari kung ano ang iniisip niya tungkol sa akademya. Ngunit nang sabihin niyang wala pa siyang opinyon, tiniyak sa kanya ni Takiro na mas makakasundo niya ang pleton sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mari na may nagsasabi sa kanya na hindi siya isang anghel, gaya ng iniisip niya. Kinabukasan sa tournament, habang umiiwas si Takiro na ma-atake, hiniling niya kay Yutori na i-snipe ang mga umaatake sa kanya, ngunit nagsimula itong umiyak. Kaya, tinawagan niya si Uka para tumulong, ngunit malayo ito kay Yutori. Nang tawagin ni Takiro si Mari, sinabi nitong hindi siya tumutulong sa labanan. Samantala, sinimulang tuksohin ng mga ops si Takiro na gamitin ang kanyang espada. Nang sandaling iyon, nag-alok si Takiro na maging decoy at sinabihan si Uka na alagaan ang dalawang kalaban malapit kay Yutori. Nang lumabas si Takiro para istorbohin ang mga pangyayari, nagpa siya si Marina tumulong at lumabas ng pinagtataguan. Agad siyang inilabas ng kalaban na sniper. At habang tinatapos ni Uka ang mga vanguard, ay snipe naman ni Yutori ang sniper. Pagkatapos ng laban, iminungkahi ni Takiro na magdiwang sila, ngunit sinabihan sila ni Uka na magpatuloy nang wala siya dahil kailangan niyang magulat sa chairman. Ilang sandali pa, pagdating niya sa opisina nito, nakakita siya ng ulat tungkol kay Mari at natuklasan na isa pala itong mangkukulam na nawalan ng alaala. Ang mas malala pa, sangkot siya sa Valhalla at nagkasala ng pagpaslang. Maya-maya, habang nanunood sila ng pakikipagbuno ng mga robot, nagsimulang magungal si Ikaruga tungkol sa kung paano mas pinapababad ng mga robot ang kanyang mga tulya kaysa sa isang tunay na lalaki. Nang sandaling iyon, sumama si Uka sa kanila at humingi ng tawad sa pagiging huli, ngunit nagbigay si Mari ng walang galang na komento na ikinainis niya, kaya hiniling niya na makausap si Takiro ng pribado. Nang sabihin niya sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan, tumanggi si Takiro na maniwala. Samantala, mula sa control station, tiningnan ni Kurogana ang mga feed ng camera para sa anumang kakaiba, at nang sandaling iyon, dumating si Sogitsu at nagtanong kung kumusta na ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kurogana na malamang nalaman ni Uka ang katotohanan tungkol kay Mari dahil nagmamasid ito sa pinangyarihan ng krimen. Hindi na nag-abala, sinabi ni Sogitsu na hindi mahalaga dahil hindi nito mababago ang isip ni Takiro kahit malaman pa niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung darating ang Valhalla, ngunit sinabi ni Kurogana na hindi siya sigurado. Samantala, habang nasa isang labanan sa paligsahan, nagtataka si Mari kung bakit siya napapagitnaan ni Takiro at Uka. Tiniyak sa kanya ni Takiro na paprotektahan siya, ngunit patuloy na nagtataka si Uka kung bakit sila inaatasan na protektahan ang isang kriminal. Habang tinutokso sila ng pleton ng kaaway na lumabas at lumaban, isa sa kanila na nagngangalang Yoshimizu ay biglang nagsimulang kumilos ng kakaiba, at biglang may mga galami na lumabas mula sa kanyang tiyan, na agad na ikinasawi ng ilan sa kanyang mga kasama.
Nang makita ito, sumugod si Takiro at pinutol ang ilan sa mga galame. Kasabay nito, isang malaking talulot ang lumabas mula kay Yoshimizu at namulaklak, na nagpapakita kay Hantid, na nagpakilala bilang commanding officer ng Valhalla. Pagkatapos nito, inanunsyo niya na naroon siya upang iligtas si Marie, na nagpaisip sa kanya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Nang makita ang takot nitong mukha, sinabi ni Hantid na gusto niyang kunin agad ang babae, ngunit naantala siya ng mga bala na lumilipad sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na lumikha si Hantid ng isang hindi matitinag na harang at inanunsyo na ang mga nakulong dito ay hindi makakatakas. At nang lumapit siya sa kanila, sinabihan ni Takiro si Marie na magtago habang hinaharap niya ito. Pagkatapos ay tinanong ni Hantid si Marie kung niloloko ba siya nito kasama si Takiro at pabiro siyang nagmakaawa na mahalin siya nito tulad ng pagmamahal niya rito. Nang magsawa na, sinabihan siya ni Takiro na tumahimik. Kaya, tinanong ni Hantid kung sino sa palagay niya ang taong iyon. At habang umiinit ang kanilang sitwasyon, inactivate ni Takiro ang kanyang Relic Eater at humingi ng impormasyon kay Lopez tungkol sa kanyang kaaway. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lopez na siya ay isang S-level Valhalla Necromancer. Doon, naisip ni Hantid na si Takiro ang tumalo sa Anager, kaya nagkunwari siyang natatakot. Nang hingin niya kay Takiro na patawarin siya, sinabi ni Takiro na hindi siya madaling magpatawad at biglang umatake. Gayunpaman, ngumiti si Hantid ng tuso at tinusok siya gamit ang kanyang sandata bago nagpalit ng anyo sa kanyang gamit panglaban. Sa ibang bahagi ng harang, Jin-aiseng ni Uka at ni Ikaruga si Yutori, at tinanong niya kung ano ang nangyayari, kaya sinabi ni Uka na magpapaliwanag siya mamaya. Pagkatapos ay kinontak niya si Sugitsu at pinagbantaan na kakasuhan ito dahil sa ilegal na pag-aresto kay Marie. Nang tanungin ni Sugitsu kung bakit, ipinaliwanag niya kung paano niya sinuri ang pinangyarihan ng krimen at natuklasan na ang mahika na nag-alis sa mga Inquisitor ay hindi kay Marie. Nang marinig ito, inalok siya ni Sugitsu na makipagkasundo at tinanong kung ano ang gusto niya. Samantala, sinabi ni Hantid kay Takiro na umiikot ito na parang depektibong pendulum. Nang marinig ni Takiro ang pakikipag-usap ni Hantid sa NAC, napaisip siya kung gumagamit din ba ito ng Relic Eater, ngunit ipinaliwanag ni Lopez na nakagawa si Hantid ng isang hero transformation gamit ang isang lost type na mahiwagang bagay. Ipinaliwanag pa niya na ito ay isang espada ng pagkawasak na dating ginamit ng isang bayaning Scandinavian. Habang nahihirapang maniwala si Takiro na natalo siya sa isang labanan ng espada, tinawag ni Hantid si Marie at sinabing dahil isa siyang mangkukulam, kabilang siya sa kanyang uri. Bilang tugon, sinabi ni Marie na wala siyang ideya kung sino ito, kaya kinansela ni Hantid ang kanyang spell para sa paglimot, na nagpapaalala sa kanya kung paano siya minsang tumira sa isang ampunan at pumayag na makipagtulungan kay Hantid matapos bihagan ng Valhalla ang mga ulila. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, napagtanto niya kung bakit pakiramdam niya ay isa siyang kakilakilabot na tao, kaya humingi siya ng tawad kay Takiro. Samantala, inalok ni Hantid na hayaan siyang makita ang mga ulila kung aalis siya kasama nito. Natuwa si Marie nang marinig ito, ngunit isiniwalat ni Takiro na nagsisinungaling siya simula nang matuklasan ni Uka sa kanyang investigasyon na nasawi na ang lahat ng mga ulila. Nang ituro ni Marie na nakausap niya ang mga bata sa telepono, gumawa ng isang trick si Hantid na tinawag ang mga multo ng ulila upang patunayan na hindi ito nagsisinungaling at idinagdag na kinuha niya ang kanilang mga buhay. Kaya sumigaw si Marie habang natuwa si Hantid, na sinasabing gusto niyang marinig ang mga ganitong tunog sa kwarto. Habang sinisisi ni Marie ang sarili sa kanilang pagkasawi, sinabihan siya ni Takiro na ilaan ang kanyang buhay sa pagliligtas ng mas maraming buhay gamit ang mahika upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan, at nag-alok na ibahagi ang kanyang mga pasanin kung ito ay masyadong masakit para tiisin. Sa harap ni Hantid, tinanong ni Takiro kung mayroon ba siyang mga huling kahilingan, ngunit tumawa ang salamangkero, sinasabing hindi siya naantig ng mga salita ni Hantid. Bigla, sumugod siya patungo kay Takiro at inatake ito gamit ang kanyang espada. Bilang pagganti, sumugod si Takiro patungo kay Hantid ngunit nataman bago pa man makalapit. Kaya, nag-activate si Lopez ng isang analysis filter na nagbibigay daan kay Takiro na makita na ang mga pag-atake ng espada ni Hantid ay nananatili sa isang lugar ng matagal pagkatapos ng pag-atake. Pagkatapos ay tinanong niya si Lopez kung maaari niyang baguhin ang anyo ng kanyang espada, at kinumpirma niya na kaya niya.
Kaya, inatake niya muli si Hantid ngunit mabilis na inutusan si Lopez na paikliin ang kanyang espada. Agad niyang tinusok si Hantid, na pagkatapos ay sinabing matalino siya. Mabilis, binago ni Takiro ang kanyang espada sa mas malaki at tinamaan si Hantid ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit ginulo siya ni Hantid sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng katawan ni Yoshimazu. Nang mapabagsak niya si Takiro, naalala ni Marie ang isang spell na itinuro sa kanya na gamitin para protektahan ang isang taong pinapahalagahan niya, ngunit dahil may suot siyang anti-agit collar, inakala niyang ito na ang kanyang huling aksyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang spell at pinaputok ito, ngunit naiwasan ni Hantid ang atake. Nakakagulat na hindi sumabog ang kwelyo, kaya sinabi ni Uka sa kanya na bina-blackmail niya si Sugitsu para i-disarm ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Marie ang kanyang mga komento tungkol sa kung paano nakapagliligtas ng buhay ang Mahika, kaya sinabihan niya itong patunayan ito. Bigla, gumamit si Marie ng isa pang spell at itinutok ito kay Hantid, ngunit naiwasan niya ang atake at sinabihan siyang hindi siya pamaalya. Hindi niya alam, ang spell ay ibinato kay Takiro para guluhin siya. Kaya, nang makita niyang nakatayo muli si Takiro, ginamit niya ang kanyang hallmark magic para tuluyan siyang matamba. Mabilis, ginawa rin ito ni Takiro. At nang magbanggaan sila, ipinaliwanag ni Lopez na ang kanyang hallmark ay sumisipsip ng Mahika. Kaya, tinusok ni Takiro si Hantid gamit ang kanyang espada, at biglang nawala ang kanyang baluti. Nagulat si Hantid at tinanong ang pangalan niya, at nang sabihin sa kanya ni Takiro, inakala niyang galing siya sa isang pamilyar na angkan ng mga mangangaso ng demonyo at nawala bago pa siya ma-interrogate ni Takiro. Pagkatapos nito, bumagsak si Takiro, at nawala ang harang. Kaya, tumakbo si Marie upang magpasalamat sa kanya. Pagkalipas ng ilang panahon, sa bahay ni Yutori, pinagsabihan siya ng ina ni Yutori dahil sa pagbaba ng kanyang mga marka at nagpas siyang ipakasal siya dahil mas magiging maayos ang kanyang mga aktibidad sa kwarto. Nang ayanunsyo niya na ito na ang kanyang huling buwan sa paaralan, sinubukan ni Yutori na magmakaawa sa kanyang ina, ngunit iniwasan siya ng babae at sinabing hindi siya ang kanyang tunay na ina. Kalaunan sa paaralan, isang executive chairman ng estudyante na nagngangalang Rima ang nag-anunsyo na ang isang inalis na pagdiriwang ng pangangaso ng mangkukulam ay muling bubuhayin. At nang tanungin ni Takiro kung sino ang estudyante, isiniwalat ni Ikaruga na siya ay isang bagong estudyante. Pagkatapos lamang, isiniwalat ni Rima na sa pagdiriwang, isang espesyal na pera ang gagamitin, na maaaring ipagpalit para sa mga credit point or pera. Habang namamangha ang ibang mga estudyante dito, hindi humanga si Yutori. Kaya, tinanong ni Marie kung bakit, dahil mas maraming puntos ang kailangan ng kanilang Playten. Sinabi ni Uka na dapat silang mag-focus sa aktual na misyon ng Playten sa halip na sa kasiyahan at mga laro. Pagkatapos ay humarap siya upang tanungin si Takiro kung sumasang-ayon ito, ngunit nakita nila itong mukhang kakaiba na may mapanlinlang na ngiti. Di nagtagal, sa silid ng Pleton, sabik na sinabi ni Takiro na i-enroll niya sila para sa festival dahil sa personal na mga dahilan, na nagpaisip sa mga babae kung bakit siya ganoon kasigla. Gayunpaman, itinuro ni Ikaruga na si Takiro ay naka-lock-in lamang dahil sa pera. Habang nagsisimulang mag-brainstorm si Takiro ng mag-isa, ipinaliwanag ni Ikaruga na nagmana siya ng maraming utang mula sa kanyang mga magulang, kaya balak niyang bayaran ang ilan dito gamit ang kanyang bahagi ng pera mula sa festival. Nang idagdag niya na mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae na inaalagaan niya, napagtanto ng mga babae kung bakit siya kumikilos na parang isang tunay na kapitan sa unang pagkakataon. Samantala, dumating si Yutori sa pintuan ng silid ng Pleton at narinig ang kanyang mga kasama na nagpaplano para sa festival at pinag-uusapan siya. Kaya, pumasok siya ng walang tigil at tinanong kung bakit nila pinag-uusapan ang festival ng pangangaso ng mangkukulam nang wala siya. Ngunit isang lalaking nagngangalang Ishida ang pumasok, sumabad sa kanila, at nagpakilala bilang kapitan ng isang test Pleton. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumuo sila ng isang alyansa para sa festival ng pangangaso ng mangkukulam dahil sila ang pinakamaliit sa bilang. Kaya, sumang-ayon si Takiro. Kalaunan, nagtaka si Yutori kung bakit kailangan nilang sumali sa ibang Pleton kung umaasa siyang masisiyahan sa kanyang huling laban kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Bigla, nakasalubong niya si Rima at humingi ng tawad.
Ngunit nang mapagtanto niyang siya pala iyon, sinabi ni Rima na nag-alala siya nang marinig niyang sumali siya sa paaralan at tiniyak sa kanya na hindi na niya kailangang manatili roon. Samantala, inatake ng panik at napaluhod si Yutori, ngunit buong pagmamalaking nakatayo roon si Rima, sinasabing dapat siyang kasama niya magpakailanman. Nagkataon na dumaan si Takiro at nakita sila, kaya't nagmadali siyang lumapit upang tulungan siya. Naisip ni Rima na siya ang pinuno ng pleton nito at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan ni Yutori noong bata pa siya. Bago umalis, sinabi ni Rima na si Yutori ay kanyang pag-aari at sinabihan siyang alagaan ito. Kaya, sinubukan ni Takiro na tulungan si Yutori na mag-relax at tinapik ang ulo nito. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Oka si Shizuoka, ang kalihim ng konseho ng mga estudyante, na nagsabing gusto siyang makita ng Pangulo. Di nagtagal, dumaan sila sa isang lihim na pinto upang salubungin si Nag-ero, ang Pangulo, na siyang tumanggap kay Oka at humingi ng tawad kay Shizuoka dahil sa pagpapasnik niya para sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Shizuoka na matagal na niyang gustong maging especially iya. Pagkatapos nito, tinanong ni Nag-ero si Oka kung may kilala ba siyang mangkukulam na nagngangalang Mephisto, ngunit sinabi niyang narinig niya lang ang pangalang iyon. Ipinaliwanag ni Nag-ero na isa siyang urban legend at isang mangkukulam na lumalamon sa isipan ng tao at tinanong si Oka kung ano ang gagawin niya kung talagang umiiral siya. Sumagot si Oka, na nagsasabing kawalang isipan ang maniwala sa mga kwentong barbero. Kaya, sinabi ni Nag-ero na hindi ito kwentong barbero at isiniwalat na sinaktan ni Mephisto ang kanyang mga nasasakupan, na iniwan silang sinapian, baliw, or sawi. Sa ibang lugar, pinanood ni Takiro at ng iba pang mga babae si Yutori na natutulog, at nang kailangan na nilang umalis, hinawakan ni Yutori ang damit ni Takiro, kaya pinili niyang manatili. Pagkatapos ay nagbanta si Marie na aanihin ang kanyang mga asset kung may gagawin siyang masama kay Yutori. Kinagabihan, nang magising si Yutori, tinanong niya kung ano ang nangyari, at isiniwalat ni Takiro na nahimatay siya sa pasilyo, kaya humingi siya ng tawad sa pagpapatulog niya ng napakatagal. Ngunit ipinaalala ni Takiro sa kanya ang pangako nito na mananatili sa kanya at inalok siyang ihatid pa uwi. Pagkatapos lang, napagtanto ni Yutori na hawak niya ang kamay niya, kaya natarante siya, ngunit sinabi ni Takiro na hindi naman ito malaking bagay at iminungkahing umalis na sila. Samantala, sa lihim na silid, tinanong ni Nag-ero si Oka kung ano ang pananaw niya kay Rima, ngunit dahil hindi niya masabi kung ano ang kanyang ginagawa, nagkomento si Nag-ero na lumipat ito sa paaralan kamakailan at nagpaplano na ng mga pagdiriwang bilang chairman ng executive committee. Bukod pa rito, sinabi ni Nag-ero na hindi pa inaatake ang paaralan mula nang dumating siya at tinanong kung hindi ba ito kakaiba. Kasabay nito, habang inihahatid ni Takiro si Yutori pabalik sa kanyang dorm, tinanong niya ito kung may nangyari sa pagitan nila ni Rima. Bilang tugon, sinabi ni Yutori na hindi na ito dapat pag-usapan. Kaya, napansin ni Takiro na hindi na siya katulad ng dati. Pagkatapos ay inalok niya itong tulungan sa lahat ng kanyang makakaya, habang hinihingi nito ang tulong. Pagkatapos ay tinanong ni Yutori kung maaari niya itong pakasalan. At habang namamangha si Takiro dito, ipinaliwanag niya na si Rima ang kanyang kasintahan at kailangan niya itong pakasalan upang maselyuhan ang kanilang kinabukasan. Di nagtagal, ipinaalam niya kay Takiro na aalis na siya sa akademya sa loob ng 1 buwan. Nagulat siya nang marinig ito, naabutan siya ni Takiro at sinabihan siyang matulog sa bahay nito. Pagkatapos, habang naliligo siya sa apartment ni Takiro, napaisip siya kung balak ba ni Takiro na bumuo ng maraming sanggol para masira ang kanyang kasal. Bigla, naisip niya ang sarili na nakasuot ng damit pangkasal kasama si Takiro. Matapos magpumiglas sa kanyang mga iniisip, sumuko siya sa tadhana at umasa na haangga si Takiro sa kanyang mga plot armor. Ilang sandali pa, lumabas siya ng shower na nakatapis ng tuwalya, na ikinagulat ni Takiro at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Yutori na hindi siya nagbigay ng pamalit na damit, kaya sinabihan niya itong gamitin ang isa sa kanyang mga damit. Gayunpaman, sinabi ni Yutori na hindi na kailangan dahil pareho silang mawawalan ng damit kalaunan. Bigla, naglakad siya papunta sa kanya, ngunit nadapa at nahulog sa kanyang mga bisig habang natatanggal ang kanyang tuwalya. Sinabi niya na ito ang kanyang unang pagkakataon. At habang sinusubukan niyang ikis siya, ang ibang mga babae ay sumugod sa kanila at nanigas agad.
Matapos nilang bigyan si Takiro ng isang panghabang buhay na pagsubok, ikinuwento ni Takiro ang problema sa pagsasama ni Yutori at Rima. Habang nagtataka si Uka kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang pangalan nito, iminungkahi ni Ikaruga na siya na lang ang magpakasal kay Takiro. Tinanong ni Yutori kung bakit silang lahat ay dumating, at sinabi ni Takiro na inimbitahan niya sila para sa isang pulong ng estratehiya upang tulungan siya. Nang humanga si Yutori dito, sinabi ni Takiro na ang kailangan lang nilang gawin ay pagbutihin ang kanyang mga marka sa isang antas na sapat upang makumbinsi ang kanyang mga magulang na payagan siyang manatili. Sinabi ni Yutori na hindi niya maaaring hayaan silang magtrabaho ng husto para sa kanya kung wala siyang maibibigay na kapalit. Ngunit tiniyak sa kanya ni Ikaruga at ng iba pang mga babae na susuportahan nila siya. Bigla, naiyak si Yutori at sinisi ang sarili sa palaging pagiging dalagang nasa kagipitan. Gayunpaman, ipinaalala ni Takiro sa kanya kung ilang beses niya silang iniligtas sa labanan at sinabing nasawi na sila kung wala siya. Kaya, nagpasya silang bumuo ng plano para sa pagdiriwang. Pagkatapos, naisip ni Uka ang kanyang pakikipag-usap kay Nag-Ero at biglang nakita ang isa pang estudyante na nagpipinta ng sahig. Kaya, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, at sinabi ng babae na iminungkahi ni Rima na dekorasyonan nila ang campus para sa pista. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Rima si Takiro at sinabing sa wakas ay ikakasal na siya sa kanyang pagmamayari. Naiinis, sinabi ni Takiro na si Yutori ay walang nagmamayari. Kaya, tinanong ni Rima si Takiro kung ano siya kay Yutori, at sumagot ito, na sinasabing kasama niya ito. Nakakatawa ito para kay Rima at tinanong kung paano ang isang taong pumaslang sa kanyang kapatid ay may mapagkakatiwalaang kasama. Dahil sa inis, hinawakan ni Takiro ang kanyang damit at sinabihan siyang tumigil na sa pag-uusap. Ngunit sinabi ni Rima na hindi siya nagsisinungaling at nangakong papasayahin si Yutori. Kaya, sinabi ni Takiro na gagawin ng kanyang pleton ang lahat para pigilan siyang makuha siya, habang sinabi ni Rima na gagawin niya itong kanya at galit na umalis. Sa isang malapit na lugar, hiniling ni Uka kay Vlad na bigyan siya ng aerial view ng campus. At nang gawin niya ito, napansin niya na ang mga painting sa buong campus ay bumubuo ng isang pattern. Kaya, ipinaliwanag ni Vlad na ito ay isang mahiwagang bilog para sa mahika ng pagkontrol ng isip, na nagpapaisip sa kanya na lahat sila ay nasa panganib. Samantala, nakasalubong ni Yutori si Rima, na nagbanta sa kanya na parurusahan siya dahil sa hindi pagtulog sa kanyang dorm noong nakaraang gabi. Nang tanungin niya kung gusto niyang masira muli ang kanyang isipan, sinabi ni Yutori na hindi na niya siya susundin muli. Kaya, hinawakan niya ang kanyang mga bunny ears at sinabing hindi na siya makakatakas sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang ginawa niya sa kanyang yumaong kapatid. Kaya, natamba si Yutori at nagsimulang magpanik muli, habang si Rima ay nakangiti sa kanyang sarili, iniisip kung ano ang gagawin ni Takiro. Sa ligtas na silid ni Nag-Ero, isiniwalat ni Shizuoka na si Rima ay tiyak na si Mephisto at nag-alok na hulihin ito, ngunit humingi ng tawad si Nag-Ero sa pagpapasnik sa kanya para sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Shizuoka na itatapon niya ang kanyang buhay ayon sa kanyang hinihingi. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Nag-Ero kay Shizuoka dahil sa hindi niya pagliligtas sa kanya at isiniwalat na magbibigay sana si Shizuoka ng isang lihim na tugon, na sinasabing matagal na niyang gustong maging isang especially iya. Kaya, binunot niya ang baril sa nanghihimasok, na pagkatapos ay bumunot din ng baril at pinaputukan si Nag-Ero sa silid. Kasabay nito, dumating si Takiro sa silid ng pleton at hinahanap si Yutori, ngunit sinabi ni Marina na namimili siya. Nang tanungin niya kung may problema, nagmadaling umalis si Takiro upang hanapin si Yutori, kaya hinabol din ito ni Mari. Di nagtagal, sumama si Shizuoka kay Uka, at pareho silang pumasok sa opisina ni Rima upang arestuhin ito, ngunit tinanong ni Rima kung bakit at sinabing wala pa siyang ginagawang masama. Sinabi ni Uka na alam na nila ang tunay niyang pagkakakilanlan at tinawag siyang Mephisto. Bigla, nagsalita si Shizuoka gamit ang ibang boses na ikinagulat ni Uka, kaya itinutok niya ang baril sa kanya habang ipinakilala niya ang sarili bilang si Mephisto. Bukod pa rito, isiniwalat ni Mephisto kung paano muntik nang wakasan ni Shizuoka ang kanyang buhay upang maiwasan ang pagsapi at sinabing dapat silang maging masaya ni Nag-Ero sa langit. Bigla, nilagyan siya ni Rima ng magic card, na nagbigay daan kay Mephisto na hawakan at angkinan siya. Samantala,
Naramdaman ni Marie na nag-deactivate ang kanyang anti-magic collar at nagtaka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos lang, nakatanggap si Takeru ng tawag mula kay Nag-Ero, na nagpakilala rin. Nailigtas siya ng isang bulletproof vest, kaya sinabi niya sa kanya na nasa panganib si Uka. Kasabay nito, sa opisina ni Rima, nahihirapan si Mephisto na mapanatili ang kanyang pagsapi. Pero nang sabihin ni Rima na maayos naman ang lahat, sinabi ni Mephisto na parang may split personality siya. Pagkatapos nito, sinabi niya na ang kaluluwa ni Uka ay nabubuhay pa rin sa mundo, kaya nagpa siya siyang paganahin ang kanyang mahika ng mas maaga. Gayunpaman, nag-alala si Rima tungkol dito at sinabing lumipat siya ng paaralan dahil nangako siyang gagawing kanya ang akademya at ang Inquisition. Bigla, binuhat niya ito sa kwelyo at sinabing buhay lamang siya dahil ang pagkakaroon nito sa kanyang panig ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Matapos niyang mapagtanto kung sino ang boss, iniwan niya ito at tiniyak sa kanya na kapag natapos na niya, ang akademya ay magiging kanya. Pagkatapos ay nasa sabik siyang mabawi ang kanyang katawan at maipaghiganti ito. Samantala, ipinaliwanag ni Nag-Ero kay Takeru na ang katawan ni Mephisto ay ikinulong ng akademya, at plano niyang mabawi ito sa pamamagitan ng pag-brainwash ng mga estudyante. Pagkatapos ay sinisi siya ni Takeru sa pagsangkot kay Uka at ipinatawag si Lopez upang magtanong tungkol sa mga lokasyon ni Uka at Yutori. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Lopez na hindi niya mahanap si Uka, ngunit si Yutori ay nasa simbahan. Sa simbahan, nagising si Yutori at nakita si Rima na sinusubukang eye-gate crash siya habang sinasabing gabi ng kanilang kasal. Kaya, lumaban siya, ngunit sinampal siya nito at pinaramdam sa kanya na walang silbi, kaya humiga siya. Gayunpaman, nang makita niya ang isang larawan na kinuha niya kasama ang kanyang mga kasama, naalala niya na mayroon na siyang pamilya. Kaya, kinagat niya si Rima at natamba ito. Bigla, kumuha ito ng espada at nag-transform sa kanyang battle form. Ngunit habang papalapit siya kay Yutori, pumasok si Takeru sa gusali at tinamaan siya. Tuwang-tuwa, sumugod si Yutori upang yakapin siya, kaya sinabihan niya itong tulungan sina Marie at Ikaruga habang hinaharap niya si Rima. Habang tumatakbo ito palayo, sinubukan ni Rima na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Takeru at naghanda para sa isang laban. Pagkatapos, nakatagpo ni Yutori si Ikaruga sa mga locker room, kung saan binigyan siya ng isang rifle at 2 espesyal na bala. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ikaruga na iwasan ang mga vital sign dahil kailangan pa rin ni Uka ang kanyang katawan. Sa isang rooftop malapit dito, sinubukan ni Marie na sirain ang mahika ni Mephisto. Nagpakita si Mephisto na nagpapanggap na si Uka at nagsimulang magkunwaring nag-aalala tungkol sa kanya. Natuwa si Marie, na nagsabi sa kanya na tumigil na dahil hindi naman talaga mag-aalala si Uka sa kanya. Biglang dumating si Yutori at kinuha si Mephisto mula sa bubong habang sila ay bumababa. Nang ituon ni Yutori ang kanyang rifle sa kanya, tinutukan siya ni Mephisto ng spell card at tumakbo palayo. Biglang lumapit ang lahat ng lalaki sa paaralan kay Yutori na parang mga zombie. Sa simbahan, pinahirapan ni Takeru si Rima at in-deactivate ang kanyang suit, kaya pinagbantaan niya itong tatapusin at babasain ang kanyang pantalon. Pagbalik sa bubong, isang bala ang tumama kay Marie, ngunit patuloy pa rin niyang sinusubukang i-deactivate ang mahika kahit na dumudugo siya. Nang subukang magpaputok muli, dumating si Takeru at hiniling na ibalik ni Mephisto si Uka. Biglang tinawag ni Mephisto ang Relic Eater ni Uka at inatake si Takeru, na nag-deactivate sa kanyang Relic Eater. Habang namamangha si Takeru dito, nagpaputok muli si Mephisto, na nagpatambo sa kanya. Sa kabila nito, inatake siya ni Takeru gamit ang kanyang espada, at naramdaman ni Mephisto na papalapit si Yutori, kaya sinabi niyang may ideya siya. Nang dumating si Yutori, nagpanggap si Mephisto na si Uka at sinabing sinapian si Takeru. Nalito si Yutori dahil dito, ngunit nang sabihin ni Takeru na nagtitiwala siya kay Yutori dahil hindi sila maaaring masawi mula sa mga bala, nag-atubili si Yutori. Biglang nagsimulang kumilos si Mephisto ng kakaiba dahil sinusubukan siyang itulak ni Uka palabas ng kanyang katawan. Pagkatapos ay hiniling ni Uka kay Yutori na paputukan siya, at nang magawa niya ito, lumabas si Mephisto sa katawan ni Uka. Nang makita ito, kinargahan ni Yutori ang isa pang bala at pinaputukan ang kanyang lumulutang na kaluluwa gamit ito. Pagkatapos, lahat sila ay nataranta habang iniisip kung paano bubuhayin muli si Uka,
Ngunit dumating si Ikaruga, at nang maalis ang kontrol sa kanya, ipinahayag niya na magiging maayos siya. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo ni Ikaruga si Sugitsu sa kanyang opisina, at ipinakita niya sa kanya ang larawan ng isang kristal na kuha ng isang undercover spy sa Alchemist Corporation. Bukod pa rito, sinabi niya na ang kristal ay naglalaman ng isang dark elf, at sinusubukan ng korporasyon na gumawa ng mga armas gamit ito. Ngunit ibinalik ni Ikaruga ang file at sinabing walang nagtagumpay sa pag-clone ng isang maalamat na nilalang. Pagkatapos nito, itinuro ni Sugitsu na dahil isa siyang Sugami, minsan siyang nagtrabaho sa korporasyon bilang isang henyong mananaliksik na kanilang nilikha at tinanong kung mayroon siyang sasabihin sa kanya. Gayunpaman, lumabas siya, sinasabing sinabi na niya sa kanya ang lahat ng alam niya. Pagkatapos niyang umalis, iminungkahi ni Kurogana na arestuhin at tanungin siya kung saan niya natagpuan ang nawawalang Matrix, ngunit iminungkahi ni Sugitsu na bantayan na lang nila siya. Habang palabas siya, napagtanto ni Ikaruga kung gaano katagal na ang lumipas at nakipag-ugnayan sa isang tao. Kalaunan, tiningnan ng Pleton ang kanilang mga resulta, at dahil huli sila gaya ng dati, sumama ang loob nilang lahat. Pagkatapos, sa silid ng Pleton, habang pinag-uusapan nila kung paano makakuha ng mga misyon upang mapabuti ang mga puntos ng kanilang Pleton, inabutan ni Takeru si Ikaruga ng isang tasa ng tsaa at tinanong kung bakit hindi siya sumasali sa talakayan. Bilang tugon, sinabi ni Ikaruga na wala siya sa mood. Habang umiinom, nag-usap sila tungkol sa kung paano sila nabigong umunlad sa mga nakaraang taon. Nang sabihin ni Takeru na ganoon na lang simula ng sila lang dalawa, sinabi ni Ikaruga na pinalabas niya na parang magkasintahan sila. Di nagtagal, inanunsyo ni Ikaruga na magbabakasyon siya sa paaralan ng ilang sandali, at nang tanungin ng mga babae kung bakit, sinabi niya na sasabihin niya sa kanila kung kaya lang nilang tanggapin ang katotohanan. Nang sabihin ni Takeru na sawa na siya sa mga narinig niya, tumungo si Ikaruga sa pinto at nagpaalam sa kanila. Nagulat dito, naalala ni Takeru ang unang pagkakataon na nagkita sila, natalo siya sa isang away. Kaya, tinanong ni Ikaruga kung bakit hindi niya hinugot ang kanyang espada, at sinabi niyang hindi siya papayag ang gamitin ng kanyang pride ang kanyang espada laban sa isang walang armas na kalaban. Nang makita siyang walang pakialam, tinanong ni Uka kung ano ang nangyayari sa kanya, at itinuro niya na nagpaalam si Ikaruga sa unang pagkakataon simula nang makilala niya ito. Nang marinig ito, sinabi ni Yutori na kakaiba ang kinikilos ni Ikaruga buong araw. Sa ibang lugar, kinausap ni Hantid ang isang kamukha ni Ikaruga na nagngangalang Azoka tungkol sa kawalan ng emosyon nito at sinabi sa kanya na parang isang hindi pinansin na palihim na link ito. Bilang tugon, tinanong ni Azoka na gusto niyang lumangoy sa kanyang asset, ngunit sinabi niya na wala siyang interes doon. Pagkatapos ay tinanong niya kung lahat ng Shigonami ay katulad niya, at sumagot siya, na sinasabing ang pananaliksik lamang ang bagay na interesado sila. Pagkatapos nito, tinanong ni Hantid kung bakit niya pinagtaksilan ang Alchemist para sumali sa Valhalla. Bilang tugon, sinabi ni Azoka na hindi tulad ng Alchemist, pinapayagan siyang lumikha ng anumang hinihiling nila sa kanya. Nang sabihin niyang hiniling niya sa kanya na alisin ang lahat ng siyentipiko sa Alchemist para sa isang praktikal na dahilan sa halip na isang sama ng loob, kinumpirma ito ni Azoka. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo, at nang tanungin ni Hantid kung ayos lang siya, isiniwalat ni Azoka na nagpadala lang sa kanya ang kanyang kapatid ng ilang impormasyon tungkol sa lokasyon ng Lost Matrix. Samantala, nawala siya ng mga miyembro ng Playten ni Ikaruga habang sinusundan siya, at nang tumakbo sila papunta sa lugar, napagtanto nilang malamang na napunta siya sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay itinuro ni Yutori na ang landas sa ilalim ng lupa ay parang isang labyrinth, at nang iminungkahi ni Takeru na habulin nila siya, sinabi ni Mari na kabisado na niya ang mga mapa ngunit hindi niya masabi kung nasaan si Ikaruga. Bigla, nagpakita si Lapis at tinanong si Takeru kung kailangan niya ng tulong. Kasabay nito, natagpuan ni Ikaruga ang kanyang landas sa ilalim ng lupa habang kausap si Azoka, na nagsabing wala siyang lugar sa korporasyon kung babalik siya. Nang marinig ito, sinabi ni Ikaruga na ang tanging interesado lang siya ay ang buhayin muli ang mga elves. Kaya, tinanong ni Azoka kung bakit niya ninakaw ang Lost Matrix 4 na taon na ang nakalilipas. Bilang tugon, sinabi ni Ikaruga na tatapusin sana siya kung nanatili siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Azoka.
Pagkatapos ay sinabi ni Ikaruga na walang saysay ang pabalik-balik at sinabing makukuha nilang dalawa ang gusto nila. Kaya, nagbanta si Azoka na hindi magpapakita ng awa sa kanya. Bigla, nakasalubong niya ang ilang armadong lalaki, at sinimulan nila siyang paputukan. Kasabay nito, pinaputukan ng ilang armadong lalaki si Takeru sa ibabaw, at habang tumatakbo sila, napaisip sila kung ano ang kanilang nagawang mali. Nang sabihin ni Lopez na ibinigay niya sa kanila ang tamang lokasyon, tinanong ni Yutori kung bakit sila napunta sa isang kalakalan ng mafia. Habang naghahanap sila ng paraan para makatakas, lumiko sila sa kaliwa at biglang nakasalubong ang ilang lalaking nakatayo sa ibabaw ng bangkay ni Ikaruga. Agad na tinapos ni Takeru ang isa sa kanila at pinaputukan ni Uka ang isa pa. Nang mahawakan niya ang katawan ni Ikaruga, lumabas ang isa pang gunman at pinaputukan sila, ngunit lahat sila ay nagtago. Bigla, nagising si Ikaruga at nagulat nang makita si Takeru. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumalik sila para sundan ang iba, ngunit sinabi ni Ikaruga na hindi nila ito kayang hawakan. Nang sinubukan ni Takeru na sabihin na kayang harapin sila ni Uka, sinabihan niya ito sa komunikasyon na tumakas kasama si Ikaruga. Nang sandaling iyon, ilang lumilipad na robot ang naglunsad ng mga misail sa posisyon ni Takeru, ngunit kahit papaano ay nakaligtas sila. At habang sinasabihan siya ni Takeru na maghintay habang hinahanap niya ang iba, natambo siya kay Ikaruga, na napagtanto niyang nasugatan siya. Kaya, tinulungan niya ito habang naglalakad sila papunta sa isang ligtas na bahay malapit dito. Pagkatapos nito, tinawagan ni Ikaruga si Azoka, sinabing hindi maganda ang nangyari at isiniwalat na dumating ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang sirain ang plano. Nang sabihin ni Azoka na hindi siya makapaniwala, sinabihan siya ni Ikaruga na umupa ng mas mahuhusay na mersenaryo dahil hindi niya makukuha ang Lost Matrix kung sakaling may masaktan sa mga miyembro ng Pluton. Samantala, nakipag-ugnayan si Sugitsu sa isang kinatawan ng alchemist, at isiniwalat niya na hindi kailanman pinahintulutan ng korporasyon ang anumang pananaliksik sa elves. Nang tanungin ni Sugitsu kung ang pananaliksik ay isinasagawa ng isang rogue research facility, kinumpirma ito ng kinatawan at nag-alok na bigyan siya ng mga robot upang sirain ang pasilidad. Sa rogue research facility, sina Yutori, Uka, at Mari ay nahuli at inalisan ng kanilang mga damit. Kaya, isiniwalat ni Mari na may mga chismis na sinusubukan ng alchemist na buhayin muli ang mga elves. Habang nagtatalo sila tungkol sa posibilidad nito, dumating si Azoka at nagpakilala sa sarili, ang kapatid ni Ikaruga. Pagkatapos ay tinanong niya kung totoo bang kaibigan sila ni Ikaruga, at kinumpirma ni Yutori na sila nga, habang idinagdag na mas kilala nila siya kaysa sa kanya. Nagulat, tinanong ni Azoka kung ano ang alam nila tungkol sa kanya at isiniwalat na isa siyang sandata na interesado lamang sa mga bagay na namumukod-tangi. Pagkatapos nito, isinalaysay niya kung paano sila lumaki ni Ikaruga sa isang laboratorio. At pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maging interesado si Ikaruga sa mga tao at mga bagay na may kinalaman sa emosyon. Sa kabila ng kanyang mga babala, lumikha si Ikaruga ng isang elf na gawa sa kahoy. Alam niyang itatapon siya dahil dito at sinubukang tumakas gamit ito ngunit hindi niya nagawa. Matapos isalaysay ni Ikaruga ang kwentong ito kay Takeru, isiniwalat niya na sumali siya sa akademya upang itago ang Lost Matrix mula sa alchemist. Nang magsimulang magtanong pa si Takeru, hindi niya sila pinansin at sinabing maaaring ito na ang kanilang huling pagkakataon na magkasama. Kaya, umupo siya sa tabi nito at sinabing gusto niyang pagsabihan siya nito. Habang inilalabas niya ang kanyang mga sikretong sandata, sinabi niyang hindi niya naiintindihan ang pag-ibig at romance at sinabing mas interesado siya sa kung ano ang pakiramdam ng makasesyon. Nang tumutol si Takeru, sinabing hindi ito maaaring gawin ng biglaan, sinabi ni Ikaruga na hindi pa nakukuha ang kanyang V-card at iminungkahi na gawing espesyal ang kanilang pamamaalam. Bigla, nakarinig sila ng mga tunog ng helikopter, kaya pinatahimik siya ni Ikaruga habang sinasabing mahal niya ito. Paglabas, nakita ni Ikaruga si Azoka at tinanong kung itutuloy niya ang kanyang kasunduan. Nang sabihin ni Azoka na depende ito sa kanya, nangako si Ikaruga na gagawing miserable ang kanyang buhay kung sisirain niya ang kanyang pangako. Sa ibang lugar, isang kotse ang naghulog kina Yutori, Mari, at Uka sa gitna ng kawalan, na nag-iwan sa mga babae na nalilito. Bigla, nagsimulang bumalik si Yutori, ngunit tinanong ni Uka kung saan siya patungo.
Bilang tugon, sinabi niyang babalik siya upang iligtas si Ikaruga dahil sigurado siyang nasa pasilidad siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Uka kung paano niya nalaman, at sinabi ni Yutori na malamang ay nakipagnegosasyon siya para sa kanilang pagpapalaya gamit ang Lost Matrix. Doon din, tinanong ni Uka si Yutori kung nagtitiwala ba siya kay Ikaruga matapos marinig ang tungkol sa nakaraan nito. Bilang tugon, sinabi ni Yutori na wala itong pakialam sa kanya. At habang umiiyak siya, sinabi niyang ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni Ikaruga, kahit na may krimen siyang kinakaharap. Dahil dito, nagpa siya sina Uka at Marina sumama, at biglang dumaan ang mga lumilipad na robot sa kanila. Pagkatapos nito, isang kotse ang dumating at lumabas si Sogitsu mula rito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa nila roon, at si Uka naman ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Sogitsu na makikipagdigma sila at nagtanong tungkol kay Takiro at Ikaruga, ngunit sinabi ng mga babae na naghiwalay sila habang nasa daan. Pagkatapos ay binuksan ni Sogitsu ang kanyang ball at sinabihan ang mga babae na pumili ng mga armas dahil hindi ligtas. Samantala, gumapang palabas ng safe house si Takiro habang tinatanong ni Lopez kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot siya, na sinasabing gusto niyang iligtas ang kanyang mga kasama. Kaya, humingi siya ng tulong sa kanya, at agad niyang inactivate ang kanyang Witch Hunter suit. Pagkatapos nito, pinabagsak ni Takiro ang ilang robot, at nang tulungan ni Lopez si Takiro na mahanap ang pasilidad ng pananaliksik ng elf, pinabagsak niya ang isa pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Lopez kung kaya niyang lumipad, ngunit sinabi niya na ang suit ay makakapagpadulas lamang sa kanya pagkatapos tumalon ng mataas. Humanga rito, pinuri ni Takiro si Lopez, ngunit sinabihan niya itong itigil ang pagpapapula sa kanya. Nang sinubukan ni Takiro na purihin siyang muli, bigla siyang inilunsad sa kalangitan. Samantala, dumating si Sogitsu sa pasilidad. At habang papalapit sa kanila ang mga robot ng kaaway, nagpaputok siya ng baril na nagpapaslang sa kanila ng maramihan. Kasabay nito, habang tinatapos ni Takiro ang mas maraming robot ng kaaway, nakasalubong niya si Uka at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Nang sandaling iyon, tinanong ni Yutori kung ayos lang ba ito. At nang magtaka siya kung saan ito nagsasalita, sinabi nitong nasa ibabaw sila ng isang pader malapit para magtago. Pagkatapos ay itinuro ni Uka na maaaring maaresto si Ikaruga kung malaman ng mga Inquisitor na sangkot siya sa mga eksperimento sa mga elves. Kaya, iminungkahi niya na alamin nila ang katotohanan mula sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Kaya, nagpa siya si Takiro na maging tagapagtanggol, at binantayan siya ni Uka at si Yutori naman ay nagtago sa ibang lugar. Sinisi ni Azoka si Ikaruga sa pagtakas dala ang Lost Matrix dahil maaari sana silang magkaroon ng malaking progreso ng magkasama kung hindi niya ginawa iyon. Nang tanungin ni Azoka si Ikaruga kung bakit niya ito pinagtaksilan, sinabi ni Ikaruga na hindi niya ito pinagtaksilan at idinagdag na gusto lang niya lumabas matapos magbasa ng mga librong nagparamdam sa kanya na ang mundo sa labas ay may higit pang maya-alok kaysa sa pagbuo lamang ng mga armas. Nang marinig ito, tinanong ni Azoka kung natagpuan na niya ang kanyang iniwan, at sinabi ni Ikaruga na natagpuan niya ang kabataan. Hindi humanga, tinanong ni Azoka kung alam niya kung gaano siya nawala dahil tumakas siya sa paghahanap ng isang hindi siyentipikong konsepto. Bigla, nagsimula siyang makaramdam ng sakit at ipinahayag na ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay limitado. At nakakaramdam siya ng sakit kapag nakakaramdam siya ng anumang hindi kinakailangang emosyon. Nang sabihin niyang dinisenyo siya ng mga nakatataas, nagtaka si Ikaruga kung bakit, dahil siya ay may talento at masunurin. Dahil sa inis, sinisi ni Azoka si Ikaruga sa lahat at sinabing makakatakas siya sa kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagsali sa Valhalla kung magtagumpay siya sa pagbuhay muli ng mga elves. Kaya, hiningi niya ang Lost Matrix, ngunit sinabi ni Ikaruga na bumalik siya upang pigilan ang muling pagkabuhay ng mga elves at upang ilabas si Azoka dahil pinagsisisihan niya ang pag-iwan sa kanya 4 na taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nilapitan niya si Azoka at sinubukang kumbansihin ito, ngunit itinulak siya ni Azoka at idineklara siyang kaaway. Bigla, bumunot siya ng baril at pinaputukan si Ikaruga habang hinihingi ang Lost Matrix. Pagkatapos lamang, isiniwalat ni Ikaruga na matagal na siyang nakatitig sa mga selula ng elves at ipinakita kay Azoka ang bato ng pilosopo na nakabaon sa kanyang katawan. Nagulat, sinabi ni Azoka na imposible.
Kaya, nag-transform si Ikaruga bilang isang elf upang patunayan na mali siya. Pagkatapos ay nagbanta siyang sisirain ang buong pasilidad gamit ang kanyang mana para lamang iligtas si Azoka. Ngunit sinabihan siya ni Azoka na tumigil habang papalapit si Ikaruga kay Azoka. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo at nabitawan ang kanyang baril. Gayunpaman, biglang sumugod si Hantid at inatake si Azoka. Sa labas ng pasilidad, mas maraming robot ang napaslang ni Naoka at Takiro, at pareho nilang napagtanto na wala na silang firepower. At ang mas malala pa, wala na ring bala si Yutori. Pagbalik sa pasilidad, pinunit ni Hantid ang puso ni Azoka, at habang nagdurugo ito, hindi makapaniwalang pinanood ni Ikaruga. Bigla niyang inatake si Hantid, na hinarang naman ang atake nito gamit ang isang spell, na nagresulta sa pagsabog ng pasilidad. Pagkatapos nito, binuhat ni Ikaruga si Azoka, umaasang gagaling ito, ngunit sa huling hininga niya, isiniwalat niya na buhay si Con Arya at hawak siya ng Valhalla. Matapos pumanaw si Azoka, bumalik si Hantid suot ang kanyang kalasag at hiniling kay Ikaruga na sumama sa kanya dahil tinuruan na siya ni Azoka kung paano buhayin muli ang mga elves at bumuo ng mga robot. Dahil sa inis, tumugon si Ikaruga ng isang headshot, nakakainis kay Hantid. Kaya, nag-transform siya bilang isang malaking dragon at inatake ang gusali. Nakita ito mula sa malayo, tumalon si Takiro, at nang bumaba si Ikaruga mula sa gusali, nasalo niya ito. Pagkatapos nito, winasak ng dragon ang lahat ng nakikita niya gamit ang nagliliyab nitong hininga habang sina Yutori at Mari ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Habang naghahanda itong magpaputok muli, inatake ito ni Takiro habang si Yutori ay naghahanda ng isang higanteng anti-ballistic railgun at itinutok ito sa dragon. Habang inaasinta niya mula sa isang control room, sinabihan siya ni Ikaruga na ituon ang flight engine sa gulugod ng dragon at ipinaalala sa kanya na 5 putok lang ang mayroon siya. Kaya, ginawa ni Yutori ang kanyang unang putok at tinamaan ang dragon habang si Takiro ay nanatili rito. Gayunpaman, hindi natama ni Yutori ang kanyang susunod na ilang putok at sa wakas ay natama ng dragon. Sa kasamaang palad, agad na nawalan ng pasensya ang dragon sa pag-atake. Nang umatake muli ang dragon at nawala ng malay si Uka, tumalon si Takiro dito at tinamaan ang flight engine gamit ang kanyang espada, na nag-iwan dito ng basag. Sa sandaling iyon, naubusan siya ng mana, at ang kanyang suit ay humina. At sa sandaling iyon, naisip niya kung malapit na ba niyang mawala ang kanyang kaibigan. Bigla, nagcast si Mari ng spell at pinaputok ito kay Takiro upang muling ma-recharge ang kanyang suit. Agad, itinuon ni Takiro ang bawat patak ng mana na mayroon siya sa kanyang espada at naglabas ng isang pangwakas na hiwa na tuluyang nagpabagsak sa dragon. Kalaunan, sa silid ng Pleton, sinisiyasat ng Pleton ang isang ilegal na kalakalan ng mga mahiwagang artifact na malapit ng mangyari, at iminungkahi ni Yutori na mag-undercover sila upang makuha ang kriminal dahil pagkakataon ito para makakuha ng puntos. Nang iminungkahi ni Uka na maghanda sila para sa misyon, sinabi ni Ikaruga na hindi sila handa. Gayunpaman, sinabi ni Uka na maraming beses na siyang nag-undercover. Gayunpaman, binalaan siya ni Ikaruga na isaalang-alang ang pag-alis. Dahil dito, nagpa siya si Uka na gawin ang misyon. At ilang sandali pa, dumating si Uka sa isang strip club, na nakaramdam ng pagkailang at nakabihis na parang naroon siya para sa isang audition. Pagkatapos, sina Uka, Mari, at Yutori ay nagbahagi ng mesa kasama ang ilang mga lalaking sapat na ang edad para makipag-date sa kanilang mga ina. Habang sina Mari at Yutori ay nakikipag-ugnayan sa mga matatandang lalaki, isa sa kanila ang naging interesado kay Uka, ngunit dahil hindi maganda ang kanyang tugon, binalaan siya ni Yutori na huwag ibunyag ang kanilang undercover. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Uka na hinayaan niya si Ikaruga na akitin siya na tanggapin ang misyon. Nang sandaling iyon, isa sa mga lasing na lalaki ang lumapit at sinubukang paglaruan ang kanyang mga nakakatuwang orb, ngunit nawalan siya ng pasensya at sinisigawan siya. Kaya, pumigitan si Takiro at humingi ng tawad sa mga lalaki, sinasabing ito ang unang araw niya sa trabaho. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Takiro ang kanyang mga miyembro ng Pleton na hayaan siyang humawak sa mga costumer. Ilang sandali ang lumipas, pinanood siya ng mga babae na humarap sa mga costumer at nagtaka kung para ba siya sa bar.
Habang iniiwan niya ang isang customer, nakita ni Takiro ang isang pakete sa bulsa ng isang customer at hiniling sa kanyang mga kasama na bantayan siya. Nang sandaling iyon, umupo si Uka sa tabi niya. At nang malasing ang customer, sinabihan niya ang kanyang kadate na mayroon siyang regalo para sa kanya at inabot ang regalo, ngunit hinawakan ang mga rice asset ni Uka. Sa inis, inatake siya ni Uka ng uppercut, dahilan para lumipad ang regalo habang binunot niya ang isang baril para paputukan ito. Nang makita ito, inakala ng ibang mga babae na siya ang sospek. Kaya, idineklara nilang lahat na siya ay naaresto dahil sa ilegal na kalakalan at mga magic artifact. Saka lang nila napagtanto na ang regalo ay isang gaming console pala, ngunit isang lalaking may hawak na singsing sa malapit ang natakot ng mapagtanto niyang mga inquisitor pala sila, kaya hinabol na lang nila ito. Pagbalik sa akademya, humingi ng tawad si Uka sa pagsira sa misyon habang sinusuportahan naman siya ni Yutori, at sinabing kahit sinong babae ay mag-aagawan kung sila ang nasa sitwasyon niya. Pagkatapos, tiningnan ni Ikaruga at Mari ang artifact ng singsing na kanilang nakuha mula sa kriminal, at ito ay pilak lamang na may mahika na napakahina na hindi niya matukoy ang uri nito. Nang mapagtanto nilang hindi ito isang mahalagang magic artifact, pinag-usapan nila ang kanilang pagkakataong makakuha ng magagandang puntos sa misyon. Nang tanungin ni Uka kung walang magiging kahihinatnan kung ipa-assess ito, sinabi ni Ikaruga na hindi sila malalagay sa sitwasyon kung hindi siya nagwala sa misyon. Habang pinapakalma ni Uka ang kanyang galit, sinabi ni Ikaruga na kailangan niyang subukan ang singsing. At nang susubukan niya itong isuot, tinanong ni Uka kung nababaliw na ba siya. Ipinaalala ni Ikaruga sa kanya na sinusubukan ng lalaki na ibigay ang singsing sa isang babaeng gusto niya. Bigla nilang inagaw ang singsing mula sa kanya, at habang nag-aagawan sina Mari at Yutori para sa kustodiya ng singsing, nadulas ito. Sinubukan itong saluhin ni Takiro, ngunit biglang umilo ang singsing at kumapit sa isa sa kanyang mga daliri. Bigla, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa silid, at nagsimulang manabik ang mga babae sa kanyang launcher. Habang iniiwasan ni Takiro si Yutori, nakasalubong niya si Mari, na patuloy na nagrereklamo tungkol sa kanyang maliliit na asset at sinubukang ipakita sa kanya na hindi ito lalaki. Pinigilan siya ni Takiro at tumakas, ngunit nakasalubong niya si Uka, na sumakay sa kanya. Pagkatapos niyang makatakas, nakasalubong niya si Ikaruga, na inakala na silang lahat ay nasa ilalim ng epekto ng singsing ng kalasinggan at nagkunwaring lasing din, ngunit sa huli ay samuka. Pagkalipas ng ilang araw, ang Pluton ay naglakbay sakay ng bus para sa isang misyon na imbestigahan ang isang dalampasigan kung saan mahigit isang taon nang hindi humihinto ang Summer. Habang nasa daan, habang sinusubukan nilang alamin ang dahilan, sinabi ni Ikaruga na nakakapangilabot na may magpatagal sa kanyang pinakaayaw na panahon sa isang dalampasigan. Pagkatapos ay nagkomento si Takiro na malalaman nila pagdating nila doon at iminungkahi na magsaya sila habang naroon. Pagdating nila sa dalampasigan, nagpasya silang imbestigahan ang baybayin, ngunit biglang nagpalit si Mari ng kanyang swimsuit at nagsimulang maglaro. Naiinis, tinanong ni Uka kung nababaliw na ba siya, ngunit sinabi ni Mari na siya ang mag-cheer sa kanila dahil hindi naman talaga siya miyembro ng Pluton. Di nagtagal, dumating si Yutori na nakasuot din ng swimsuit, at tumakbo patungo sa karagatan, ngunit nataranta ang mga babae nang makita ang kanyang mga umiikot na asset. Pagkatapos ay tinanong ni Uka si Ikaruga kung siya ang may gawa nito at itinuro na nasa isang misyon sila. Ngunit ipinakita lang ni Ikaruga ang kanyang mga swimsuit na mapagpipilian. Ilang sandali pa, nakasuot na ng swimsuit si Uka, at nang titigan siya ng ibang mga babae, sinabi niyang mas mapapadali nito ang kanyang investigasyon. Pagkatapos lang, nakita nila si Takiro na nakatitig sa karagatan at itinuro na dapat ay nakatitig ito sa mga bagay na wala kay inang kalikasan. Habang nagsasaya ang iba, halos hindi nabuhay si Ikaruga sa ilalim ng payong. Kaya, nakita ni Lopez ang ilang lalaking nangingisda gamit ang mga kawit at tinanong si Takiro kung ano iyon. Matapos ipaliwanag ni Takiro kung ano iyon, sumama sila sa iba para mananghalian, at pagkatapos makain ng maraming ice cream, natigilan si Takiro. Ilang sandali pa, sumakit ang kanyang tiyan at tumungo sa banyo habang pinipigilan ng mga babae si Lopez na sumama sa kanya. Samantala, nakita ni Uka ang ilang Coast Guard na may dalang isang walang malay na lalaki sa isang stretcher. Kaya,
Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya, at sinabi nilang inatake siya ng isang higanteng halimaw at muntik ng malunod. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Lopez na malamang na may kagagawan ito ng isang mahiwagang nilalang. Nang magtaka ang isa sa kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Lopez na mayroong isang nilalang na tinatawag na tagapag-imbita ng tag-araw, na maaaring magpatagal sa tag-araw. Kaya, nagpasya silang mag-imbestiga, ngunit sinabi ni Uka na hindi siya marunong lumangoy, at hiniling ni Ikaruga na huwag siyang isama. Samantala, sumigaw si Takiro sa sakit sa banyo. Kaya, nagpasya sina Yutori at Marina harapin ito. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Marina pumunta sila sa tubig bilang pain habang hawak niya ang pamangwit. Bigla, nagpakita ang halimaw sa ilalim ni Yutori at binalot silang dalawa ng mga galame. Nang sandaling iyon, sinabihan nila si Lopez na hilahin ang pamangwit, ngunit nang gawin niya iyon, naputol ang mga sinulid. Pagkatapos ay hinayla ng halimaw ang dalawang babae sa ilalim ng tubig, at sa sandaling iyon, sumugod si Takiro at nag-transform sa kanya na nakasuot ng hunter suit bago tumalon sa tubig. Nang bumagsak siya sa ilalim ng dagat, iminungkahi ng babae na gawing pamangwit ang kanyang sandata. Kaya, ginawa ito ni Takiro at inihagis ang kawit sa bibig ng halimaw. Nang sandaling iyon, pinakawalan sila ng halimaw habang kinakaladkad ito ni Takiro palabas ng dagat. Pagkatapos, nang maghanda na silang umalis, kumuha si Uka ng ilang popsicle at ibinigay ang mga ito kina Mari at Yutori bilang gantimpala sa pagliligtas sa araw na iyon. Maya-maya, binisita ni Takiro ang pasilidad kung saan tinutulungan ang kanyang kapatid na babae. At matapos siyang suriin ng security, sa wakas ay nakilala niya si Kizuki, na nasa sabik ding makita siya. Matapos nilang pag-usapan kung gaano na sila lumago, tinanong ni Kizuki si Takiro tungkol sa kanyang paaralan, at isiniwalat niya na mayroon na siyang mas mapang-abala na mga kasamahan sa koponan. Nang magkwento siya ng kaunti tungkol sa kanyang mga kasama, tinukso siya ni Kizuki, na sinasabing umibig na siya. Ngunit sinabi ni Takiro na hindi naman ganoon at idinagdag na nabighani siya sa paraan ng paglalakad nito. Nang sabihin ni Kizuki na masaya siya para kay Takiro, naisip niya ito habang nakakulong at naisip na walang masaya sa buhay nito. Kaya sinabi niya na kahit hindi niya mababago ang mundo, gusto niyang bigyan ito ng normal na buhay. Nang sandaling iyon, natapos ang kanyang oras ng pagbisita at hiniling siyang umalis. Kaya nagpaalam na siya rito at umalis habang may sasabihin pa si Kizuki sa kanya. Samantala, hinabol ng maliit na pleton ang isang kriminal. Kaya nang paputukan ni Yutori ang isa sa mga gulong nito, inagaw ng mga kriminal ang isang motor at nagsimulang tumakbo habang hinahabol sila ni Uka at binasa sa kanila ang kanilang mga krimen. Nang sandaling iyon, pinabilis ng isa sa mga kriminal ang takbo ng motor gamit ang isang spell, ngunit agad silang naabutan ni Uka. Nang magmukhang nagulat sila, sinabi niya na binago ng isang baliw na siyentipiko ang kanyang motor. Bigla, tumigil siya sa paghabol sa kanila at ipinaalam kay Takiro na tapusin ang misyon. Nang sandaling iyon, tumungo sila sa isang eskinita kung saan pinutol ni Takiro ang kanilang mga gulong at inaresto sila. Kinabukasan, habang pinag-uusapan nila kung gaano bumuti si Yutori, napansin ni Uka ang pagod na mga mata ni Takiro at hiniling dito na magpahinga. Nang sabihin ni Takiro na maayos siya, sinabi ni Uka na maaari siyang umasa sa kanya kung nahihirapan siya. Kaya, nang magpasalamat si Takiro sa kanya, iminungkahi ni Takiro na puntahan niya ang kanyang kapatid na babae. Nang araw na iyon, nakasalubong ni Takiro sina Sogitsu at Kiyoya. Kaya, sinubukan niyang tanungin ito tungkol kay Yoshimizu, ngunit natanggal ni Kiyoya ang kamay nito at tinawag itong traidor. Di nagtagal, dumating sina Sogitsu at Kiyoya sa isang control room kung saan minomonitor at pinapakalma si Kizuki. Nang ituro ni Kurigane na mas marami itong iniinom para manatili siyang makatulog, tinanong niya kung may nangyaring kakaiba noong binisita siya ni Takiro. Ngunit sinabi ni Sogitsu na nagiging matatag ang kanyang vital signs tuwing bumibisita si Takiro. Biglang nagising si Kizuki, at habang sinusuri nila ang kanyang mana levels, itinuro ni Sogitsu na ang kanyang kapangyarihan ay walang kaugnayan sa kanyang mana levels. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na binabago ng mga kapangyarihan ni Kizuki ang anumang mahawakan nito sa isang bahagi niya, at kung hindi maagapan, maaaring lamunin niya ang buong planeta. Sinabi niya na kailangan nilang patuloy na gamitin ang mga kapangyarihan ni Kizuki at sirain ang mga ito hanggang sa wala nang matira.
Pagkatapos lang, naisip ni Kizoki ang pag-alis ni Takiro kasama ang ibang babae, at siya ay nagpanik at nagkamali sa pag-activate ng kanyang mga kakayahan. Habang nahihirapan silang mapatulog siya, itinuro ni Sugitsu na lumaki na si Kizoki mula noong huling beses at sinabihan si Korogani na hawakan ito. Di nagtagal, tinawag ni Korogani ang kanyang Relic Eater habang hinahanap ni Kizoki ang kanyang kapatid. Samantala, ang maliit na pleton ay nasa isa pang misyon, at nag-ambala si Ikaruga ng mga bouncy asset ni Uka, ngunit sinabihan siya ni Uka na manatiling nakatutok. Sina Marie at Yutori naman ay namamahagi ng mga flyer sa mga tao na nakasuot ng mga outfit. Nang dumating ang target, ipinaliwanag ni Uka na siya ay isang beef threat level wizard at hiniling sa kanila na lagyan siya ng transmitter para mahanap nila ang kanyang pinagtataguan. Kaya, nang ay parada ni Yutori ang kanyang mga asset at inabutan siya ng flyer, hindi niya pinansin ang presensya nito, ngunit nang inabutan siya ni Marie ng isa, kinuha niya ito at tiningnan. Bigla, inakala niyang nagtatago ito ng isang transmitter. Kaya kinuha niya ang kanyang baril at pinaputukan sila, ngunit naglagay si Marie ng isang panangga sa depensa. Nang sinubukan ni Uka na magpaputok, ang mga bala ay naging madre ora. Kaya sinabihan ni Uka si Takiro na habulin siya habang hinaharap nila ang mga halimaw. Di nagtagal, hinabol sila ni Takiro sa isang eskinita kung saan narinig niya silang sumisigaw. Kaya't huminto siya upang tingnan kung ano ang kailangan nila. At sa kanyang pagkagulat, lumabas si Kizoki mula sa dilim, sinasabing sinundan niya ang tunog ng tibok ng puso nito. Habang siya ay natamba, naabutan siya ni Kizoki at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa labas. Bilang tugon, sinabi niya na gusto niya itong makita. Nang dumating ang ibang mga babae, natarante si Takiro, kaya itinutok niya ang kanyang espada sa kanila at sinabihan silang lumayo. Pagkatapos ay sinabi ni Uka na hindi niya maintindihan ang sitwasyon, ngunit sinabi na hindi niya sila mga kaaway, kaya't inihagis ni Takiro ang kanyang espada. Pagkatapos, tinanong ni Uka kung mapanganib si Kizoki, at ipinaliwanag ni Takiro na mas mapanganib siya kaysa sa anumang maiisip nila, ngunit tiniyak sa kanila na ang kanyang kapatid na babae ay hindi isang banta sa kanila hanggat naroon siya. Nang marinig ito, nagulat ang mga babae. Kaya, ipinaliwanag ni Takiro na siya ay isang double S threat level at idinagdag na dapat ay lumabas siya para makita siya. Samantala, sa bilangguan, hinanap ni Shugito si Kurogani sa gitna ng mga guho. At nang bumangon siya mula sa ilalim ng isang bato, humingi siya ng paumanhin sa pagpapatakas kay Kizoki. Nang mag-alok siyang habulin siya, sinabi ni Sugitsu na mayroon na siyang mga taong humahabol sa kanya at sinabihan si Kurogani na makipagtulungan sa kanila. Sa ibang lugar, nagising si Kizoki at inamin kay Takiro na tumapos siya ng ilang buhay, ngunit sinabi ni Takiro na aksidente ito at sinabing hindi niya kasalanan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Uka at nagpakilala. Kaya, nagpakilala si Kizoki at matapos ipaliwanag ni Takiro na hindi pa siya nakausap ng sinuman maliban sa kanya, hiniling ni Uka na makausap siya. Sa isang hiwalay na silid, hiniling sa kanya ng mga babae na magpaliwanag. Kaya, isiniwalat ni Takiro na halos lipulin ni Kizoki ang kanilang buong nayon dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Ikaruga na siya ay dumaranas ng overflow syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa mga mangkukulam na hindi nagmula sa mahiwagang lahi. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya na maaari itong mapigilan sa mga mangkukulam na nasuri sa pamamagitan ng paggamit ng anti-magic color. Ngunit para kay Kizoki, isa siyang sakuna sa paglalakad. Nang magtaka si Yutori kung ligtas ba sila, sinabi ni Ikaruga na naubos na ni Kizoki ang kanyang mana. Pagkatapos nito, habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa kanya, iminungkahi ni Takiro na tawagan nila ang Inquisition, ngunit iminungkahi ni Uka na samahan na lang nila siya para bigyan sila ng oras para mag-bonding. Ilang sandali pa, ipinaalam ng mga babae kay Kizoki na makikipag-date siya para makipag-bonding kay Takiro. Kaya, sinubukan nila siya ng iba't ibang damit. Sa kanilang date, sinabi ni Kizoki kay Takiro na tina-trato siya ng kanyang mga kaibigan na parang nakababatang kapatid kahit alam nilang mapanganib siya. Matapos pag-usapan ang kagandahan ni Uka, sinabi ni Kizoki na mayroon siyang kahilingan. Nang marinig ito, sinabi ni Takiro na ibibigay niya ang kahit ano, kaya tinanong niya kung maaari ba siyang buhayin.
Pagkatapos ng kanyang kakaibang kahilingan, sinabi ni Kizoki na hindi niya inakalang makakadate siya, at ngayon na nagawa na niya, napakasaya niya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kizoki na ang kanyang mga kapangyarihan ay patuloy na lumalakas at idinagdag na natatakot siyang baka makasakit siya ng mga tao tulad ng ginawa niya noon. Nang sabihin niyang karapat-dapat siyang masawi, sinabi niyang gusto niyang masawi sa mga kamay nito. Bilang tugon, sinabi ni Takiro na hindi niya magagawa iyon dahil gusto niyang mabuhay pa ito at idinagdag na ang araw na gagawin niya iyon ay ang araw din ng kanyang pagkasawi. Kaya, ipinangako niya sa kanya na hindi pa ito ang oras. At nang marinig ito, sinabi ni Kizoki na maghihintay siya kahit gaano pa katagal. Sa isang lugar sa kakahuyan, umuwi si Orochi at sinabi sa kanyang partner, si Wateri, ang tungkol sa bagong misyon ng Valhalla para sa kanila. Ayon sa boss, ang target na dapat nilang iligtas ay nakatakas sa kulungan. Kaya, iminungkahi ni Wateri na samantalahin nila ang pagkakataon upang sirain ang akademya, ngunit sinabi ni Orochi na hindi sila maaaring kumilos ng dahil sa pansariling interes tulad ni Hantid at Mephisto. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanilang mga utos ay hulihin si Kizoki. Samantala, tumungo sina Takiro at Kizoki sa parke, at nang makita niya ang Ferris wheel sa unang pagkakataon, iminungkahi ni Takiro na sakyan nila ito. Gayunpaman, dumating sina Kayoya at Yoshimizu at sinabing nasa isang pangangaso sila ng mangkukulam. Kaya, sinabihan ni Takiro si Kizoki na tumakbo habang pinapagana nilang lahat ang kanilang mga relic eater. Matapos makaiwas si Takiro sa isang bala mula sa baril ni Kayoya, tinanong niya kung bakit mayroon siyang relic eater. At sinabi ni Kayoya na hindi lang sila ni Uka ang may potensyal. Habang sinusubukan ni Takiro na kumbansihin silang huwag nang hulihin si Kizoki, napagtanto niya na ang relic eater ni Kayoya ay ang kamukha ni Yoshimizu na nagngangalang Nero. Agad na nagpaputok si Kayoya ng isa pang bala kay Kizoki, ngunit tinamaan si Takiro. Nang malapit na silang magbanggaan muli, dumating si Kurogane at pinigilan sila. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na magkakaroon ng mga kahihinatnan sa paggamit ng kanilang mga kakayahan sa publiko. Nang mapagtanto niyang may kwelyo na inilagay kay Kizoki, hiniling niya na makausap ito, kaya humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpapakita sa kanya ng mundo sa labas at nangakong makikita niya itong muli. Pagkatapos nito, niyakap siya ni Kizoki at ipinaalala ang kanyang pangako sa kanya. Nang sandaling iyon, nawalan siya ng malay, at ipinaliwanag ni Sugitsu na siya ay pinatahimik sa pamamagitan ng kwelyo. Pagkatapos ay itinuro niya na ang pagtulong sa isang banta na manatiling malaya ay isang krimen, kaya inaresto ng mga sundalo si Takiro habang inutusan sila ni Sugitsu na dalhin siya sa solitary confinement. Nang tanungin ni Takiro ang tungkol sa kapalaran ng kanyang kapatid, sinabi ni Sugitsu na nag-alok ng tulong ang alchemist, at maaaring ilipat siya sa ibang pasilidad. Pagkatapos ay nagtanong si Takiro kung saan, ngunit sinabi ni Sugitsu na hindi niya masabi sa kanya dahil tina-target siya ng Valhalla. Mamaya ng gabing iyon, habang dinadala si Kizoki habang nasa himpapawid, biglang sumalpok si Wateri sa isang eroplano at inakala na ito ay isang decoy lamang. Samantala, sa isang convoy sa lupa, naabisuhan si Kurogane tungkol sa pag-atake sa eroplano, ngunit sinabi niya sa lahat na magpatuloy ayon sa plano. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Kayoya na maging handa na kumilos, ngunit tinanong ni Kayoya si Kurogane kung may kinakampihan siya at sinabihan siyang lumayo kung ayaw niyang gawin ang kanyang trabaho. Bigla, inatake ng mga robot ang kanilang convoy, kaya lumabas sila para asikasuhin sila. Samantala, sa nakakulong na nag-iisa, na naginip si Takiro tungkol sa isang alaala kung saan sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga anak na babae ng kanyang pamilya ay palaging ipinapanganak na mga demonyo at pinapaslang. Gayunpaman, dahil immortal si Kizoki, nasawi ang kanyang ama sa pagtatangkang tapusin siya at binigyan siya ng isang espada para tapusin ito, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos lang, narinig ni Takiro si Uka na tinatawag siya mula sa kabilang selda at sinisisi ang sarili, ngunit sinabi niya rito na nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng ilang oras na makasama ang kanyang kapatid dahil dito. Pagkatapos ay sinabi ni Uka na gusto niyang makibahagi sa ilan sa kanyang pasanin dahil may utang na loob siya rito. Habang iniisip kung gaano nakalayo ang kanilang pinagsamahan, sinabi ni Uka na natagpuan niya ang kapayapaan sa Platon dahil ang tanging hangad niya ay paghihiganti.
Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Takeru sa pagbabago sa kanya at pagbabahagi ng kanyang pasanin tulad ng ipinangako nito. Pagkatapos nito, dumating si Nag-Ero at inilabas sila sa kanilang mga selda habang ipinaliwanag na kilala niya ang ilan sa mga gwardya. Kaya, humingi siya sa kanila ng mga susi bilang pabor. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ang sasakyang nagdadala kay Kizoki ay inatake ng Valhalla at iminungkahing pumunta siya sa pinangyarihan. Paglabas nila, nadatnan nila sina Usugi, Mari, at Ikaruga na naghihintay at nag-aalok ng tulong. Doon din, sinabi ni Takeru na kailangan niya ang kanilang tulong upang iligtas si Kizoki, ngunit labis na nag-react ang mga babae, na sinasabing hindi kailanman humihingi ng tulong si Takeru. Nagulat si Uka, at tinanong kung bakit sila nakatitig sa kanya, at tinanong ng mga babae kung may nangyari sa pagitan nila sa selda, ngunit sinabihan sila ni Uka na tumigil na dahil wala na silang oras. Pagbalik sa lungsod, pinaputukan ni Kurogane ang huling robot. At doon din, dumating si Orochi, na nagpakilala bilang isa sa mga pinuno ng Valhalla. Sinabihan ni Kurogane si Kayoya na mag-focus sa kanyang misyon dahil masyadong mahirap para sa kanya si Orochi. Pagkatapos umalis ni Kayoya, tinanong ni Orochi si Kurogane kung kaya ba talaga niya itong harapin, kaya nagpatawag si Kurogane ng karagdagang baril. Samantala, biglang nakaramdam ng kakaiba si Kayoya habang binabantayan ang isang erehe bilang isang inquisitor. Kaya, pinahinto niya ang truck at sinubukang tapusin si Kizoki, ngunit dumating si Takeru sa pinangyarihan para pigilan siya. Nang tanungin ni Takeru kung ano ang ginawa sa kanya ni Kizoki, sinabi ni Kayoya na kinasusuklaman niya ang katotohanang naninirahan ang mga erehe sa kanila. Nang sandaling iyon, nagpakita si Nero at hinikayat si Kayoya na kamuhian ang lahat ng bagay. Nagulat si Takeru, tinanong niya si Nero kung ginawa ba niya itong mapot, ngunit sinabi niya na pinalalakas lamang niya ang nararamdaman na niya. Pagkatapos ay sinabi ni Takeru kay Kayoya na ayaw iyon ng kanyang mga kasamahan sa koponan para sa kanya. Ngunit naiinis ito kay Kayoya, kaya pinaputukan niya si Takeru, na pagkatapos ay umiwas sa mga pag-atake at sinira ang kanyang baril. Sa kabila nito, sinabi ni Kayoya na hindi pa siya tapos. Kaya pinaputukan siya ni Uka at tinapos ang kanyang Relic Eater. Tiniyak sa kanila ni Kayoya na pagsisisihan nila ang pagliligtas kay Kizoki at tumalon sa isang ilog. Kaya sinabi ni Takeru kay Kizoki na hahanap siya ng paraan para makagawa ng tahanan para sa kanya sa mundo. Habang sinusubukan niyang ilabas siya sa truck, nagsimulang lumaki ang katawan nito. Kaya nagmakaawa siya kay Takeru na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit biglang nagpakita si Hantid sa isang pedal at tinusok si Takeru gamit ang isa sa kanyang mga galame. Nakita ito, natarante si Kizoki at nagsimulang lumaki ng hindi mapigilan sa buong lungsod. Nang makita ito mula sa malayo, tinanong ni Yutori kung ano ang nangyari, at sinabi ni Ikaruga na ito ang pinakamasamang senaryo at iminungkahi na magsama-sama silang muli. Samantala, habang patuloy na kumakalat ang katawan ni Kizoki sa buong lungsod, sina Sugitsu at Suzuko, ang chairman ng Alchemist Board, ay nanood mula sa isang mataas na lugar. Pagkatapos ay nagkomento siya na sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling. Tuwang-tuwa, tinanong ni Suzuko kung maaaring i-clone si Kizoki, ngunit sinabi ni Sugitsu na imposible ito. Pagkatapos ay sinabi niya na isinakripisyo nila ang isang buong lugar upang masiyahan ang kanyang kuryusidad. Nag-alok si Suzuko ng tulong sa paglilinis ng kalat, ngunit sinabi ni Sugitsu na maaaring hindi na nila kailanganin dahil ang akademya ay may isang ultimate weapon. Nang sandaling iyon, hiniling ni Sugitsu kay Suzuko na tumaya kung maliligtas ba ng tuluyan ni Takeru ang kanyang kapatid. Sa isang malapit na lugar, sinabi ni Hantid kay Kizoki na sa wakas ay napagtanto na niya kung bakit siya gusto ng Valhalla. At nang sinubukan niya itong atakihin, binalaan niya ito na huwag siyang makialam. Nang sandaling iyon, dumating si Uka at hiniling na ibigay niya si Takeru, ngunit sinabi ni Hantid na siya ay decoy para mahuli si Kizoki. Pagkatapos ay sinabi ni Uka na kakailanganin niya itong kunin ng sapilitan, kaya tinawag niya si Vlad at sinimulang atakihin si Hantid, na pagkatapos ay hinaranggan ang mga bala gamit ang kanyang mga galame at gumanti. Pagkatapos, sinimulan niyang atakihin si Uka sa isang malapitang labanan at tinagos siya. Nang sandaling iyon, nagpa siya si Uka na bumuo ng isang kontrata kay Vlad, na pagkatapos ay sinabing inakala niyang hindi siya tatanggapin nito dahil ginagamit lamang siya nito para sa paghihiganti.
Habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa demonyo ni Kizoki, ipinaliwanag niya na kailangan niyang bumuo ng kontrata upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Bigla, nabuo nila ang kontrata at si Uka ay unang nagpalit ng anyo sa kanyang witch hunting suit. Bigla, inilunsad ni Uka ang isang pag-atake kay Hantid, ngunit pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang kalasag. Gayunpaman, nang mapaalis niya ang harang, nagpalit siya ng anyo sa kanyang kasuotang pandigma. Kaya umatake siya habang hinaharangan ni Uka ang kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay naglunsad si Uka ng isang kontra-atake at tinagos si Hantid, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong iligtas si Takiro. Nagkataon, dumating ang iba pang mga babae sakay ng isang van. Kaya sumakay si Uka kasama si Takiro. Habang papunta sila, sinubukan nilang mag-isip ng paraan para pigilan si Kizoki, at sinabi ni Ikaruga na kailangan nilang patuloy na sirain ang kanyang umaapaw na kapangyarihan hanggang sa maubos ang kanyang mana. Nang tanungin ng mga babae kung gaano katagal ito, sinabi ni Ikaruga na maaari itong tumagal ng ilang araw. Pagkatapos nito, idinagdag niya na imposibleng wakasan si Kizoki maliban kung gusto niyang mabuhay ng walang buhay sa piling ng tao. Bigla, natamba ang kanilang van dahil sa kapangyarihan ni Kizoki, at nang gumapang sila palabas, naglagay si Marie ng harang habang patuloy na pinapaputok ni Yutori ang halimaw. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Takiro, at isiniwalat ni Uka na ang kanyang Relic Eater ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Habang nagtataka sila kung bakit hindi ito nagigising, nagpa siya ang mga babae na pasanin ang ilan sa kanyang mga pasanin. Kaya, pilit na pinapagana ni Uka ang kanyang Relic Eater at sinabihan si Marie na protektahan ang isa pa habang lumilipad siya palayo upang harapin ang halimaw ni Kizoki. Ngunit nang makita siya ng halimaw, inakusahan siya ng pagkuha kay Takiro mula kay Kizoki. Samantala, habang sinisisi ni Takiro ang kanyang sarili sa lahat ng nangyayari, nagpakita si Lopez at sinabing hindi pa huli ang lahat para itama ang kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ay inalok niya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kapalit ng lahat ng mayroon siya, at tinanong kung tatalikuran niya ang kanyang pagkatao at gugustuhin na makamit nito ang kanyang mga layunin. Matapos isipin ang lahat ng nakataya, tinanggap ni Takiro ang kanyang alok. Kaya, kinas niya ito at sinimulan ni Lopez ang isang soul integration. Bigla, si Takiro ay naging God Hunter mode. Kasabay nito, umiyak si Kizoki dahil ang demonyo ay patuloy na kumikilos at nagsasalita laban sa kanyang kalooban. Kaya, inatake ni Uka ang demonyo, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Doon din, ang demonyo ay nagbagong anyo sa maraming malapanig na nilalang upang pigilan siyang umalis. Kaya, pinasabog silang lahat ni Uka. Samantala, nahihirapan si Marie na panatilihin ang kanyang harang habang ang ibang mga babae ay nauubusan ng bala. Doon din, nagpakita si Takiro na mukhang kakaiba sa kanyang God Hunter suit. Habang iniisip nila kung siya nga iyon, dumating si Uka, at kinumpirma niya na siya nga iyon. Gayunpaman, sinipsip niya ang mga kapangyarihan ni Uka, na nag-deactivate ng kanyang suit, at sinabihan ng ibang mga babae na alagaan siya. Nang sabihin niya sa kanila na umalis, sinabi ni Uka na hindi niya kayang wakasan ang kanyang pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit sinabi ni Takiro na hindi niya lalabanan si Kizoki ng mag-isa at idinagdag na hindi na siya maaaring maglakad sa kanilang tabi. Nang marinig ito, nagmakaawa ang mga babae na huwag siyang umalis, ngunit nagmakaawa siya sa kanila na patawarin siya at lumipad palayo. Pagkatapos, hinanap niya si Kizoki, na nagtanong kung wawakasan na ba niya ang kaguluhan. Habang nag-uusap sila, dumating si Hantid na tumatawa at sinabing nasisiyahan siyang manood. Kaya, inatake siya ni Takiro habang sinabi ni Hantid na malamang ay nag-transform siya sa God mode para wakasan ang kanyang kapatid. Habang nag-aaway sila, sinabi ng halimaw na gusto nitong masawi kasama si Takiro. Ngunit habang natutuwa si Kizoki tungkol dito, sinisi ng halimaw si Takiro sa pagkabigong wakasan si Kizoki noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Sinabi ni Takiro na hindi siya nakapagdesisyon noon at isiniwalat na alam na niya ngayon ang mas mabuti. Kaya, nagpa siya siyang manatiling tapat sa kanyang hangarin. Bigla na lamang siyang inatake ni Hantid habang sinasabing masyado niyang minamalaki ang isang lalaking nilamon ng kanyang Relic Eater ang kanyang kaluluwa. Pinunit ni Hantid ang maskara ni Takiro, ngunit iginiit ni Takiro na hindi niya susukwan ang kanyang kapatid at mga kaibigan.
Patuloy na sinasabi ng halimaw kay Takeru na tuparin ang kanyang pangako upang silang lahat ay masawi ng sama-sama. Kaya, tiniyak ni Hantid kay Takeru na ipapadala niya si Kizoki para sa kanya kapag natalo niya ito. Samantala, isiniwalat ni Kizoki na ayaw talaga niyang masawi kasama ang kanyang kapatid, ngunit pinatahimik siya ng halimaw sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanya. Nang sandaling iyon, muling inatake ni Hantid si Takeru, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsagawa siya ng isang enchantment at hiniwa si Hantid. Matapos pumutok si Hantid, inabot ni Takeru ang halimaw at hinayla palabas si Kizoki. Kaya, niyakap niya ito at naglaho ang halimaw sa buong lungsod. Nang sandaling iyon, umatras ang mga ahente ng Valhalla habang sinalubong ni Sugitsu si Orochi, na nagtanong kung sinusubukan niyang ulitin ang kasaysayan. Gayunpaman, sinabi ni Sugitsu na nagsimula na ang labanan at sinabing malapit nang dumating ang kaguluhan sa kanila.